Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1773-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay sa wakas ay naunawaan ang mga salita ni Alvin kahit gaano sila kabagal. Agad na bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha. Alvin, pinapatay mo ba ang clone ni Senior Brother Geoff? Nang muling tumingin kay Alvin ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan, makikita ang takot sa kanilang mga mata. Sa kabila ng pagkakaalam ni Alvin at Geoff na may awayan sa pagitan nila, hindi sumagi sa kanilang isipan na maglakas loob siyang patayin si Geoff sa St. Marshall Secret Zone. Sa katunayan, ang pinakamalakas na alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na pumasok sa St. Marshall Secret Zone sa pagkakataong ito ay si Geoff. Sa Dalton clan, si Geoff ang taong may pinakamataas na pagkakataon na makakuha ng mataas na grado na Divine Ability Relic at makapasok sa Divine Saint Stage. Ito ay magpapahintulot sa kanya na maunawaan at makabisado ang Divine Ability na nakapaloob sa loob ng Divine Ability Relic. Ang pagpatay at pagtanggal kay Geoff ay nangangahulugan na ang Dalton clan ay nawala ng isang Divine Saint Stage powerhouse na makakaunawa at makakabisado ng isang Divine Ability mula sa St. Marshall Secret Zone. Ito ay walang alinlangan na malaking kawalan sa Dalton clan. Naalala ko na na-encounter ko siya noong ikatlong araw na pumasok kami. Dahil nakatakdang magkita kami, hindi ba magiging masama sa akin kung hindi ko siya paalisin? Walang pakialam na sumagot si Alvin na para bang may pinag-uusapan siya na hindi nauugnay sa kanya. Pagkatapos noon ay narinig ng alagad ng Heaven Palace na napapalibutan si Alvin na sinabi niya na pinaalis niya si Geoff, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Bagamat alam niya ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan ni na Alvin at Geoff, hindi sumagi sa isip niya na sapat na ang loob ni Alvin para direktang patayin ang clone ni Geoff. Lalo siyang nabigla nang bumagsak ang mga salita ni Alvin. Na-eliminate si Geoff sa ikatlong araw pagkatapos pumasok sa St. Marshall Secret Zone. Masyadong malas si Geoff, tama ba? Natahimik ang alagad ng palasyo ng langit. Kasabay nito, hindi niya maiwasang maawa rin sa kanya. 3 araw. Kahit na alam na ng 3 alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na inalis ni Alvin si Geoff, nabigla pa rin sila nang marinig nila ang kanyang mga salita. Noong una, inakala nila na si Geoff ay inalis lamang ni Alvin ilang araw na ang nakalipas. Hindi nila inaasahan na naalis si Geoff 3 araw pagkatapos niyang pumasok. Gaano siya kamalas? Sa pag-iisip ng salitang malas, 3 silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Nakikita nilang lahat sila ay nag-iisip tungkol sa iisang bagay. Speaking of malas, hindi rin ba sila malas? Alam nilang malapit na silang maalis ni Alvin. Tumakas tayo. Bagamat maliit ang pagkakataon, mas mabuti na ang tumayo dito at maghintay ng kamatayan. Sumasang-ayon ako. Tumakas tayo. Tumakas. Hindi nagtagal, ang 3 alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay nag-transmit ng kanilang mga boses sa isa't isa at nagkasundo. Sa sandaling ito, ganap na nilang itinapon sa likod ng kanilang isipan ang alagad ng palasyo ng langit. Isa lang ang natitira sa kanilang isipan, at ito ay ang pagtakas mula kay Alvin. Ang pinakamahina sa mga alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay nasa tuktok ng Pristine Saint Stage habang ang 2 pang mas makapangyarihan ay nasa Early Refined Saint Stage. Pagkatapos magkaroon ng kasunduan, nagbilang ang isa sa kanila sa pamamagitan ng voice transmission. Sabay-sabay na kumilos ang 3 at tumakas sa magkaibang direksyon. Saka lamang sila magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Kahit isa lang sa kanila ang nakatakas, mas mabuti pa rin ito kaysa mapuksa ang buong hukbo. Hindi man lang nila naisip na makiusap kay Alvin. Maging si Geoff mula sa kanilang Dalton clan ay napatay at naalis na ni Alvin. Magpababa man silang 3 at lumuhad para makiusap para sa kanilang buhay, papatayin pa rin sila. Dahil ito ang nangyari, hindi ba mas mabuting subukan at tumakas? Hindi man lang nakatakas si Geoff sa hawak ko. Sa tingin ba ninyo 3 ay mas malakas kayo sa kanya? Nakahanda na si Alvin. Ang Sun True Origin ay kumikinang sa kanyang balat.
Nang makita niyang nakatakas ang tatlong iyon sa tatlong magkaibang direksyon, agad niyang pinaandar ang Sun True Origin na bumabalot sa ibabaw ng kanyang katawan at ginawa itong anim na guhit ng gininto ang sinag na kumikislap sa lahat ng direksyon. Whoosh! 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 Ang tatlong tumakas sa hindi kalayuan ay naabutan ng anim na guhit ng mga sinag ng espada na kasing kislap ng araw na dumapo sa kanila. Ang lugar sa pagitan ng kanilang mga kilay at kanilang mga puso ay butas. Nawala agad ang tatlong figure. Hingal. Bagamat inaasahan na ng mga alagad ng palasyo ng langit ang ganoong kahihinatnan, hindi pa rin niya maiwasang mapabuntong hininga habang nakatayo sa kanyang pwesto. Sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion, malaki ang posibilidad na ang lalaking ito lang ang makakapatay ng dalawang early refined Saint Stage Martial Cultivator at isang Martial Cultivator sa tuktok ng Pristine Saint Stage sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay. Matapos patayin ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan, nagsimulang umalma ang mukha ni Alvin. Nang 2 beses niyang sinampal si Geoff sa publiko, matagal nang nabuo ang awayan sa pagitan niya at ng Dalton Clan. Bukod dito, umabot na rin ito sa puntong hindi na makabalik. May paraan ba para bumalik sa dati? Ang ama ni Geoff, si Delmar, ay ang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, at ang kanyang lolo ay isa pa nga sa 2 dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Ang 2 malapit niyang kamag-anak ay mga pinunong may pinakamataas na posisyon sa Dalton Clan. Dahil nasaktan niya si Geoff, katumbas din ito ng pananakit sa Dalton Clan. Malinaw na alam ito ni Alvin. Kaya naman hindi man lang siya nagdalawang isip noong pinatay niya si Geoff dati at ang 3 disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan kanina. Dahil na-offendan niya ang mga ito, hindi na niya inisip na masaktan pa sila. Pagkatapos tumanggo sa disipulo ng Heaven Palace bilang pagbati, tumalikod si Alvin para umalis. Natigilan ang alagad ng palasyo ng langit nang makita niya ito. Marami siyang naisip na posibleng mga senaryo, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na si Alvin ay hindi man lang umimik at aalis pagkatapos siyang iligtas sa pamamagitan ng pagpatay sa 3 disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan. Hindi ba niya narinig ang usapan sa pagitan niya at ng mga tao mula sa Dalton Clan? Hindi ba niya alam na mayroon siyang mga pahiwatig na humahantong sa isang Divine Ability Relic? Muli niyang pinag-isipan ito at nakitang imposible. Mula sa kalmadong ugali ni Alvin kanina, halatang matagal na siyang nakatabi kaya malamang narinig niya ang usapan nila. Dahil aalis na si Alvin, halatang hindi niya planong pilitin siyang ibunyag ang mga pahiwatig na mayroon siya patungo sa Divine Ability Relic. Tama ang hula ng alagad ng palasyo ng langit. Bagamat hindi inisip ni Alvin ang pag-agaw ng mga pahiwatig na humantong sa Divine Ability Relics mula sa mga disipulo ng ibang mga palasyo, wala siyang pusong kumuha ng mga pahiwatig mula sa mga disipulo ng Heaven Palace. Ano man ang mangyari, isa rin siyang disipulo ng Heaven Palace at umani ng mga benepisyo mula sa Spirit Pool ng Heaven Palace. Naramdaman niya ang pakiramdam na kabilang siya sa Heaven Palace. Senior Brother Alvin. Nang makita kung paano papalayo si Alvin, ang disipulo ng Heaven Palace ay nabalisa at agad na hinabol siya. May iba pa ba? Nang marinig ni Alvin ang kanyang boses, huminto siya at lumingon upang tingnan ang disipulo ng Heaven Palace na may nagtatakang ekspresyon. Matapos huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, sumagot siya, Senior Brother Alvin, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Magtrabaho sa akin. Ngumiti si Alvin. Narinig ko kanina na mayroon kang mga pahiwatig na humahantong sa isang Divine Ability Relic. Kahit na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, magiging problema mamaya ang pagpapasya kung sino ang unang makakasalo ng Divine Ability. Okay lang kung hindi ako pumayag na makipagsosyo sa ibang tao dahil maaari tayong maghanap ng iba pang mga pahiwatig para sa ibang Divine Ability Relics para sa ibang tao. Gayunpaman, ang problema ay sumasang-ayon ako sa ibang tao. Makakaharap ko sila bago tayo makahanap ng pangalawang Divine Ability Relic. Idinagdag ni Alvin, nangako ako sa isa sa kanila na ibibigay sa kanila ang unang Divine Ability Relic na makakatagpo natin kapag muli tayong nagsama-sama. Senior Brother Alvin, ang katotohanang sinabi mo ang mga ganoong salita ay nangangahulugan na ikaw ay isang tao sa iyong mga salita. Ako, si Duncan, ay humahanga sa iyo. Sabi ng alagad ng Heaven Palace na may paghanga.
Pagkatapos, inilipat niya ang paksa at patuloy na sinabi, "Gayunpaman, ang mga pahiwatig na mayroon ako ay humahantong sa hindi lamang isa, ngunit dalawang divine ability relics. Kung nagtatrabaho ka sa akin, Senior Brother Alvin, paano kung hatiin natin ang divine ability relics?" Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Alvin ng may pananabik. Dalawang banal na ability relics. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na si Duncan na nasa tukpa lamang ng Pristine Saint Stage ay nakahanap ng mga pahiwatig na humahantong sa dalawang divine ability relics sa loob lamang ng isang buwan matapos makapasok sa Saint Martial Secret Zone. Oo. Tumanggaw si Duncan. Pagkatapos, parang may naalala siya, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Sa totoo lang, ang dalawang divine ability relics ay natagpuan ng aking kaibigan. Siya ay nagil-inang ng isang lihim na taktika na may kaugnayan sa mga mata. Ang kanyang paningin ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Dahil doon, makakahanap siya ng mga pahiwatig na humahantong sa dalawang divine ability relics sa loob lamang ng isang buwan. Sa kasamaang palad, noong siya ay malapit ng makahanap ng isa pang divine ability relic upang makahanap kami ng ibang tao sa stage sa Refined Saint, upang makahanap kami ng ibang tao sa stage. Nakasalubong niya ang tatlong lalaking pumatay sa kanya. Nang matapos ni Duncan ang kanyang pangungusap, isang panghihinayang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Nakakalungkot naman talaga. Tumanggaw si Alvin. Medyo nabigla siya. Maging siya ay nakakuha lamang ng dalawang divine abilities pagkatapos pumasok sa Saint Martial Secret Zone sa loob ng isang buwan. Bagamat hindi nakuha ng kaibigan ni Duncan ang divine ability, nakahanap siya ng mga pahiwatig na humahantong sa dalawang divine ability relics. Ang kanyang swerte ay hindi mas mababa sa kanyang sarili. I wonder kung anong grade ang divine ability sa loob ng dalawang divine ability relics. Si Alvin ay napaka-curious tungkol dito. Sa isang sandali, tila nakalimutan niyang pumayag sa kahilingan ni Duncan na magtulungan. Senior Brother Alvin. Sa wakas ay bumalik sa realidad Alvin nang magsalita muli si Duncan. Maaari akong makipag-partner sa iyo, ngunit paano natin hahatiin ang divine ability relics? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa impormasyon na mayroon ako tungkol sa mga lugar kung saan naroon ang dalawang divine ability relics, Senior Brother Alvin. Walang itinago si Duncan sa kanyang sarili at isiniwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang dalawang divine ability relics ay katulad ng naranasan ni Alvin dati. Kakailanganin ng isa na ipasok ito sa pamamagitan ng isang illusory formation, at pagkatapos na makapasok ang isa, kailangang harapin ng isa ang unang pagsubok. Ang unang pagsubok ng unang divine ability relic na nakatagpo ni Alvin ay bahagyang mas mahirap. Dahil dito, ang divine ability na nakuha niya ay nasa mas mataas din na grado. Mula sa paglalarawan ni Duncan, ang unang pagsubok ng dalawang divine abilities na naranasan niya ay kasing hirap ng divine ability relic na naglalaman ng divine ability, ang Six Harmonies Golden Body. Ito ay maliwanag na ang divine abilities na nakapaloob sa dalawang divine ability relics ay hindi mas mababa sa Six Harmonies Golden Body. Ang swerte ng kaibigan mo. Si Alvin ay emosyonal na bumantong hininga. 1774. Tatlong tao ang muling lumitaw sa pasukan ng Saint Martial Secret Zone. Bakit nandito kayong tatlo? Nang makita ni Delmar ang tatlong lalaking lumabas, agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon dahil ang tatlong lalaking ito ay kabilang sa Dalton clan. Sa katunayan, mayroon lamang 5 lalaki mula sa Dalton clan na pumasok sa oras na ito, kabilang si Geoff. Gayunpaman, 4 na tao ang na-kick out sa loob lamang ng isang buwan. Nang makita si Delmar na naging seryoso ang ekspresyon, ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan ay may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila maiwasang some pain sa loob-loob nila, kung hindi dahil nasaktan siya ng anak mo, hindi sana kami na-kick out. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanila para sa pagkakaroon ng ganoong pag-iisip. Bagamat sila ay mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan, hindi pa sila kailanman nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan kay Alvin noon, lalo pat masaktan siya. Ang dahilan kung bakit pinatay ni Alvin ang kanilang mga clone at pinalabas sila mula sa Saint Martial Secret Zone ay dahil sa kanilang mga pinagmulan. Bukod sa pagiging mga disipulo ni Mystical Sky Mansion, sila ay mula rin sa Dalton clan.
Nakaharap sa seryosong ekspresyon ni Delmar, isa sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan sa wakas ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob at sumagot, ang aming tatlong clone ay pinatay ni Alvin. Siya ay napakalakas, at kami ay ganap na walang kapangyarihan sa kanyang harapan. Alvin. Alvin na naman. Nang marinig ang kanyang mga salita, maraming tao na naroroon sa eksena ang naglipat ng kanilang mga mata na naglalaman ng mga pahiwatig ng awa kay Delmar. Siya na naman. Bulalas ni Joff sa malalim na boses. Parang nakalimutan na naman niya ang sarili niya. Mabangis na kumikinang ang kanyang mga mata, at makikita rin sa mga ito ang layunin ng pagpatay. Kasabay nito, isang binata sa tabi ng Palace Master ng Earth Palace ang bumulong sa niya, Lord Mansion Master, sila ang pumatay sa akin at nagpal-iyes sa akin. Baka sa kanyang mga mata ang mga bakas ng kasiyahan habang natutuwa sa kanilang kasawian. Ang binatang ito ay alagad ng Mystical Sky Mansion na kasama ni Duncan dati. Ang dalawang Divine Ability Relics na alam ni Duncan ay natuklasan ng binatang ito. Matapos niyang matuklasan ang dalawang Divine Ability Relics, bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong galugarin ang mga lugar, naalis na siya. May isip na lang ng isa kung gaano siya kadismaya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nang makita niya ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na nag-alis sa kanya ay naalis din hindi nagtagal matapos siyang maalis, siya ay nasa tabi ng tuwa. Lahat ng frustration na nararamdaman niya sa kanyang puso ay nawala rin ng walang bakas. Tumango ang Palace Master of Earth Palace. Sayang ang dalawang Divine Ability Relics na natuklasan mo ay nasayang. Talagang sinuwerte ang disipulo ng Heaven Palace na iyon. Nang makita kung paano silang tatlo ay pinalayas hindi nagtagal pagkatapos mong lumabas, sa tingin ko ay kumilos si Alvin at nailigtas ang disipulo ng Heaven Palace na iyon. Sa tingin ko rin. Tumango ang binata. Sabay buntong hininga niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga pahiwatig ng inggit ngunit hindi selos. Ito ay dahil siya at si Duncan, ang disipulo ng Palasyo ng Langit, ay parehong mabuting magkaibigan na magkakilala bago pumasok sa Mystical Sky Mansion. Matapos matuklasan na hindi nasaktan si Duncan, sa halip ay nakahinga siya ng maluwag. Damn it! Ang Divine Ability Relic na iyon ay mapupunta muli sa pag-aari ni Alvin. Si Delmar ay kumulo sa galit. Maaaring isipin ng isa kung si Alvin ang nasa harapan niya, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Nang kumukulo pa rin si Delmar at ang kanyang anak sa galit hanggang sa halos mawalan na ng malay, ang binata na nakatayo sa tabi ng Palace Master of Earth Palace ay tumingin sa tatlong alagad ng Dalton clan at nagkunwaring nakakaawang buntong hininga habang sinasabi niya, mukhang may mga taong nakatakdang makaligtaan ang dalawang Divine Ability Relics na natuklasan ko. Anong sabi mo? Dalawang banal na Ability Relics. Pareho kayong nakadiscover ng dalawang Divine Ability Relics. Sabay-sabay, nanlaki ang mga mata ng tatlong Dalton clan ng mga disipulo at tumingin sa binata, ang alagad ng Earth Palace na ang clone ay pinatay at inalis ng tatlo, nang hindi makapaniwala. Nakikout na ako. Kailangan ko bang magsinungaling? Sa tingin ko ay nasa daan na sina Senior Brother Alvin at Duncan para kunin ang dalawang Divine Ability Relics ngayon, walang pakialam na sagot ng alagad ng Earth Palace. Base sa tono ng boses niya, natutuwa siya sa kasawian nila. Ito. Ang tatlong disipulo ng Dalton clan ay natulala. Dalawang Divine Ability Relics ang nakatakas sa kanila ng ganoon lang. Dalawang banal na relic ng kakayahan. Maraming mga mata ang agad na lumipat muli upang tingnan si Delmar na galit hanggang sa bahagyang nanginginig ang kanyang katawan nang marinig niya ang sinabi ng alagad ng Earth Palace. Paano ito naging posible? Ano ang ginawa ni Alvin upang magkaroon ng gayong swerte? Namumula ang mga mata ni Joff habang ang ekspresyon ng kawalang kasiyahan ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang swerte talaga ni Alvin. Si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Talaga. Maraming tao ang sumang-ayon. Haha. Medyo unpredictable talaga si Junior Brother Alvin. Tumawa si Gory. Ang swerte talaga ni Alvin. Iniisip ko kung siya ang ating Young Mansion Master o hindi. Nakatayo sa gilid, si Kumi ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang puso ay ibang kwento. Samantala, sa St. Marshall Secret Zone, tumingin si Alvin kay Duncan at sinabing, ayon sa iyo, ang unang pagsubok ng dalawang Divine Ability Relics ay may halos parehong antas ng kahirapan.
Batay dito, malamang na ang divine abilities ay dapat na halos magkaparehong grado. Dahil ikaw ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa divine ability relics, maaari kang pumili ng una. Dahil halos pareho sila, hindi ito pinag-iisipan ni Alvin. Tumingin si Duncan kay Alvin at maingat na nagtanong, pwede ko bang piliin ang nasa palasyo? May bakas ng pagkabalisa sa lalim ng kanyang titig. Matapos tingnan ng malalim si Duncan na sabik na naghihintay, sa wakas ay tumango si Alvin. Oo naman. Bagaman ang antas ng kahirapan para sa mga unang pagsubok ng dalawang divine ability relics ay halos pareho, ang mga lokasyon ng dalawang relics ay nasa magkabilang panig ng bawat isa. Isa sa mga divine ability relics ay matatagpuan sa isang napakagandang palasyo. Doon nabigo si Duncan at ang kanyang kaibigan sa unang pagsubok. Ang ibang divine ability relic ay matatagpuan sa isang madilim at madilim na latian. Ito ay ganap na kabaligtaran mula sa dati. Bagaman ang mga unang pagsubok para sa dalawang lugar na ito ay halos pareho sa mga tuntunin ng kahirapan, karamihan sa mga ordinaryong tao ay pipiliin ang una dahil ang lugar ay mas marilag. Ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic ay hindi dapat maging simple. Kung si Alvin ang pipiliin muna, likas din niyang pipiliin ang una. Gayunpaman, dahil nakapili na si Duncan ng isa, hindi na siya nagsalita dahil si Duncan ang nagbigay ng impormasyon na humahantong sa dalawang divine ability relics. Kung gayon, kunin muna natin ang divine ability relic na pinili mo. Pagkatapos mong kabisaduhin ang divine ability na nakapaloob dito, maaari mo akong dalhin sa lokasyon ng pangalawang divine ability relic. I-explore ko ang lokasyon ng pangalawang divine ability relic ng mag-isa para makapagpatuloy ka at maghanap ng isa pang divine ability relic. Sa ganoong paraan, ang mag-aaksaya ng oras mo kay Alvin. Senior Brother Alvin, malaki ang tiwala mo sa akin. Bahagyang nagulat si Duncan sa plano ni Alvin. Noong una, akala niya ay gugustuhin ni Alvin na pumunta muna sa latian upang isaulo ang divine ability, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na tutulungan siya ni Alvin na makuha muna ang kanyang divine ability relic. Lahat tayo ay mga disipulo ng Heaven Palace kaya walang dapat hindi pagkatiwalaan, casual na sabi ni Alvin. Gayunpaman, nang marinig ito ni Duncan, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan kaya sana lumunin siya ng lupa. Sa katunayan, medyo naging makasarili siya sa pamamagitan ng pagpili sa divine ability relic na matatagpuan sa palasyo. Huminga ng malalim, ginawa ni Duncan ang kanyang desisyon at sinabing, Senior Brother Alvin, siguro dapat nating palitan ang ating divine ability relics. Kahit na ang divine ability relic na nakatago sa palasyo ay may kaparehong grado sa nasa latian, sa tingin ko ay mas magiging mas mabuti ang nasa palasyo. Ang katotohanan na sinabi mo ang mga salitang iyon ay nangangahulugan na ikaw ay sapat na taos-puso. Gayunpaman, dahil nakagawa na tayo ng desisyon, hindi na natin kailangang baguhin ito. Ang divine ability relic sa palasyo ay magiging iyo, sagot ni Alvin, pangunahan mo lang. Pagkatapos niyang hilingin kay Duncan na manguna, sumunod siya sa likod ni Duncan habang patungo sila sa unang divine ability relic. Lumipas ang isang araw at isang gabi habang sinusundan ni Alvin si Duncan sa isang malawak na damuhan bago sila tuluyang huminto sa harap ng isang malaking lawa. Ang pasukan ay nasa lawa. Nagtaas ng kilay si Alvin, nagtataka. Oo. Tumango si Duncan bago pumasok muna. Pumasok siya sa lawa na kasing sanay ng isda. Sumunod naman si Alvin. Dahil ang kanilang cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, ang pagpasok sa isang lawa ay kasing dali ng paglalakbay sa lupa. Nang bumabalot sa kanila ang tunay na pinagmulan, ganap nilang hinarangan ang tubig. Nang malapit na sila sa ilalim ng lawa, napansin ni Alvin ang mga alon mula sa isang formation. Sa pagpasok nila sa mas malalim na lawa, napagtanto ni Alvin na nawala si Duncan sa kanyang harapan. Habang lumalalim siya, naging itim ang kanyang paningin. Nang muling lumitaw ang liwanag, nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan at natuklasang nasa ibang lugar siya. Mukhang marangal ang lugar na ito. Isang palasyo ang makikita sa harapan na parang isang dambuhalang halimaw na nakahandusay sa lupa. Katulad ito ng inilarawan ni Duncan kanina. Senior Brother Alvin, mayroong 5 uri ng pagpad na mabangis na hayop na nagbabantay sa pasukan ng palasyo, at ang kanilang lakas ay nasa tuktok ng pristine saint stage. Sa sandaling ito, ang boses ni Duncan ay pumasok sa tainga ni Alvin.
Ang 5 flying type fierce beasts ay may iba't ibang species kaya lahat ng techniques nila ay iba-iba rin. Dati, pagdating namin dito, muntik na kaming mapatay. Base sa dati naming estimation, kailangan namin ng hindi bababa sa 3 tao sa peak ng Pristine Saint Stage para patayin sila bago kami makapasok sa palasyo. Gayunpaman, dapat may tao sa Refined Saint Stage o higit pa sa lahat na makakapatay sa kanila sa lakas. Nang marating ni Duncan ang dulo ng kanyang pangungusap, tumingin siya kay Alvin na may nagbabagang tingin. Si Alvin ay isang tao sa Refined Saint Stage o mas mataas. Bukod dito, hindi siya isang ordinaryong Refined Saint Stage powerhouse. Sige. Tumango si Alvin bago kumilos. Tulad ng isang kidlat, sumugod siya at nagpunta sa palasyo. Sa sandaling ito, mahigpit na sarado ang pasukan sa palasyo. Nang nasa kalagitnaan na si Alvin, ilang matalim na iyak ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Kasunod nito, 5 naglalakihang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas ng palasyo. 1775. Ang 5 naglalakihang figure ay ang 5 uri ng paglipad na mabangis na hayop na inilarawan ni Duncan kanina. Ang 5 mabangis na hayop na lumilipad ay magkaiba lahat. Ang ilan ay mukhang nakakatakot habang ang ilan ay mukhang medyo kaaya-aya. Mayroon pang ang halos kalbong ibon na walang gaanong balahibo sa katawan. Ang tanging pagkakatulad nila ay lahat sila ay mga ibon. Kasabay ng ilang nakakatalim na sigaw, ang 5 lumilipad na uri ng mabangis na hayop ay agad na sumugod kay Alvin sa napakabilis na bilis na parang 5 kidlat. Ilang mga ligaw na ibon lang. How dare you act all powerful in front of me? Sa pagharap sa 5 nagbabantang lumilipad na uri ng mabangis na hayop, malamig na ngumuso si Alvin sa panghahamak. Sa sumunod na sandali, nang walang masyadong maraming aksyon, ang Sun True Origin ay lumabas sa kanyang katawan at nag-transform sa mga streak ng Sword Ray na mabilis na umikot sa kanyang katawan bago ito muling nag-transform sa isang napakalaking kampana. Ito ay walang iba kundi ang Colossal Sword Bell na nilikha ni Alvin batay sa Colossal Arrow Bell. Boom! 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 Dapat aminin na ang mga pag-atake mula sa 5 uri ng paglipad na mabangis na hayop na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Sa tuwing umaatake sila, nanginginig ang hangin. Nang dama po ang mga pag-atake sa Colossal Sword Bell, naging sanhi din ito ng panginginig ng huli. Bagamat nanginginig, wala itong nakitang senyales ng pagguho. Gaano kalakas? Sa di kalayuan, napatulala si Duncan. Bagamat alam niyang napakalakas ng senior brother Alvin na ito, nabigla pa rin siya nang nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Alvin. To think na siya at ang kanyang kaibigan ay hinabol ng 5 ligaw na ibong ito dati. Gayunpaman, nang turn na ni senior brother Alvin, ang sitwasyon ay ganap na bumalik. Nagbigay lang ng defensive technique si senior brother Alvin at ang 5 ligaw na ibon ay hindi man lang masira ang kanyang depensa kahit gaano pa nila sinubukan ng buong lakas. How weak. This is so boring. Nang makita kung paano hindi masira ng 5 flying type na mabangis na hayop ang kanyang Colossal Sword Bell kahit gaano pa nila sinubukan, nakaramdam ng pagkadismaya si Alvin. Sa isang pag-iisip lang, nawala ang Colossal Sword Bell habang ang daan-daang Sword Ray na bumubuo sa Colossal Sword Bell ay bumaril kaagad patungo sa 5 flying type na mabangis na hayop. Whoosh! 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 Sa isang iglap, tila umuulan ng mga espada. Gayunpaman, sa halip na bumagsak ng patayo tulad ng ulan, ang mga espada ay gumagalaw ng paalang. Tinakpin ng mga espada ang langit at nagdulot ng sunod-sunod na tunog na nakakatusok sa tainga. Tila mapupunit na ang langit sa kanilang pagpupuyat. Ang 5 mabangis na hayop na lumilipad ay naglaho matapos mabautismuhan ng ulan ng mga espada. Sila ay tulad ng 3 mabangis na hayop sa pasukan ng tore. Nang makita ito, bahagyang lumukso ang puso ni Alvin nang maalala niya ang 6 Harmonies Tower na kinaroroonan ng Divine Ability Relic na naglalaman ng 6 Harmonies Golden Body. Nagbabasa ka sa salamat. Bagamat mayroon lamang 3 mabangis na hayop na nagbabantay sa pasukan ng 6 Harmonies Tower, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay hindi bababa sa 5 uri ng paglipad na mabangis na hayop dahil ang una ay nakapag-coordinate ng kanilang mga pag-atake. Dumagundong. Nang mapatay ang 5 mabangis na hayop na lumilipad, sa wakas ay bumukas ang malaking pasukan sa palasyo.
Tulad ng inaasahan, ito ay talagang kapareho ng Six Harmonies Tower, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Dahil bukas na ang pasukan, natural, papasok na siya. Hindi tumigil si Alvin at agad na pumasok sa palasyo. Maingat na sinundan ni Duncan habang pinagmamasdan niya ang silhwete ni Alvin na may sigasig sa kanyang mga mata. Pagkatapos nilang makapasok sa palasyo, napagtanto ni Alvin na ang mga pagsubok ay katulad ng mga pagsubok sa Six Harmonies Tower. Naturally, ang ibig niyang sabihin ay ang mga paghihirap ay tumaas na antas sa antas. Katulad nito, ang bawat isa sa mga kalaban na kanyang nakaharap ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Habang lumilipat sila sa palasyo, lalong nag-init ang tingin ni Duncan habang nakatingin kay Alvin. Hindi na niya kailangang gumawa ng kahit ano. Upang maging mas tumpak, wala siyang pagkakataong gumawa ng kahit ano. Mag-aayuno lang si senior brother Alvin nang harapin niya ang mga pagsubok na kanilang naranasan. Naturally, hindi rin makakapasa si Duncan kung gagawa siya ng hakbang sa mga susunod na pagsubok. Si Alvin na naglalakad sa pasilyo ng palasyo ay biglang napatigil habang sinasabi kay Duncan habang nakatingin sa unahan, isang bulwagan na lang ang natitira sa harapan. Kung hindi ako nagkakamali, ang Divine Ability Relic ay dapat nasa loob. Nang marinig iyon, itinaas ni Duncan ang kanyang ulo at tumingin sa huling malaking bulwagan ng palasyo na hindi pa nila napupuntahan. May isang plaque sa itaas ng pasukan ng malaking bulwagan na eleganteng inukitan ng tatlong salita. Rockhaven Hall. Ang tatlong salita ay banayad na naglalabas ng isang pakiramdam ng presyon na tila may ilang espesyal na puwersa na nakapaloob sa loob. Banal na kakayahang relic. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bahagyang natuwa si Duncan dahil lapit na siyang makakuha ng Divine Ability Relic. Bagamat hindi tiyak kung kakayanin niya ito sa hinaharap, ang pagkakaroon ng shot dito ay mas mahusay kaysa sa wala. Bukod dito, batay sa mga pagsubok na naranasan nila sa daan, natitiyak niyang ang Divine Ability Relic na ito ay hindi magiging isang mababang uri. Bagamat medyo huli na siyang pumasok sa Mystical Sky Mansion, narinig din niya na kung mas mahirap ang mga pagsubok, malamang na mas mataas ang grado ng Divine Ability Relics. Dahil dito, natuwa si Duncan. Inaasahan niyang makita kung anong uri ng Divine Ability ang nakapaloob sa Divine Ability Relic sa loob ng Rockhaven Hall. Bago sila pumasok, pinaalalahanan ni Alvin si Duncan, pagkatapos nating pumasok, huwag kang umalis sa tabi ko. Kung hindi ako nagkakamali, dapat may huling pagsubok doon. Sa kanyang karanasan mula sa Six Harmonies Tower, naniwala siyang magkakaroon pa rin ng pagsubok na naghihintay sa kanya sa Rockhaven Hall. Ito ay dahil ang isang presensya na katulad ng napakalaking estatwa sa Six Harmonies Tower ay hindi pa lumitaw sa palasyong ito. Okay, Senior Brother Alvin. Sa buong paglalakbay nila, itinuring na ni Duncan si Alvin bilang isang Diyos. Natural lang sa kanya na magtiwala sa mga salita ni Alvin nang walang kondisyon. Pumasok na tayo. Matapos marinig ni Alvin ang tugon ni Duncan, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at humakbang papasok sa Rockhaven Hall. Bagamat ang pangalang Rockhaven Hall ay medyo maganda, nang pumasok si Alvin sa bulwagan, natuklasan niya na ang bulwagan ay hindi katulad ng ibang mga bulwagan sa palasyo. Walang iba sa Rockhaven Hall maliban sa hindi mabilang na mga irregular na bato. Sa katunayan, ang mga malalaking bulwagan na napagdaanan niya bago ito ay kahanga-hanga. Gayunpaman, ang Rockhaven Hall na ito ay mukhang napaka-rundown at pangit. Hindi lang si Alvin ang natulala. Maging si Duncan ay natulala habang bumubulong, Senior Brother Alvin, nasa palasyo pa ba tayo? Bakit parang mali ang pinasok nating silid? Maling kwarto ang pinasok. Sa katunayan, ganoon din ang naramdaman ni Alvin. Gayunpaman, nawala ang naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha at napalitan ng seryosong ekspresyon. Hindi nagtagal ay dama po ang tingin ni Alvin sa hindi mabilang na hindi regular na mga bato. Nabigla siya. Ang mga batong ito ay orihinal na walang buhay. Gayunpaman, sa kasalukuyan, parang napupuno ang mga ito ng sigla. Ano sila? Nakuha ni Alvin ang impormasyong ito mula sa kanyang divine consciousness. Senior Brother Alvin, mukhang kakaiba ang mga batong ito. Kasabay nito, napansin din ni Duncan na kakaiba ang mga bato sa sahig. Bang!
Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Duncan sa kanyang bibig, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Alvin. Siya ay likas na tumalikod at natuklasan na ang tanging labasan ng Rock Heaven Hall ay nakaharang ng isang batong pinto, na epektibong nakulong sa kanya at kay Duncan sa loob. Hindi tulad ni Alvin na nanatiling kalmado, ang takot ay bumungad kay Duncan. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, ang hangin sa Rock Heaven Hall, na sarado ng mahigpit, ay nagsimulang gumalaw habang ang mga bugzo ng hangin ay nagsimulang umihip. Noong una, medyo banayad ang hangin. Gayunpaman, sa huli, naging mabangis ito tulad ng isang bagyo habang humahampas ito kina Alvin at Duncan na naging sanhi ng pag-indayog ng kanilang mga damit ng malakas. Senior Brother Alvin. Ti parang gumagalaw ang mga bato. Biglang sumigaw si Duncan na may nanginginig na boses. Tumanggaw si Alvin. Napansin din niya ito. Habang patuloy na nananalasa ang bagyo sa Rock Heaven Hall, nagsimulang manginig din ang mga bato sa sahig. Noong una, ang maliliit na bato lamang ang yumanig, ngunit sa huli, pati ang mga batong iyon na maaaring ituring na dambuhalang ay nagsimulang yumanig din ng marahas. Hindi nagtagal, natuklasan nilang dalawa na ang ilan sa mga maliliit na bato ay lumipad na sa hangin at patuloy na tumataas. Unti-unti, ang mga natitirang bato ay nagsimulang tumaas din sa hangin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni na Alvin at Duncan, nang tumaas ang lahat ng mga bato sa hangin, talagang nagsanib ang mga ito sa isang rock golem na kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang rock golem ay walang mata o bibig. Gayunpaman, ang sigla nito ay kahawig ng isang mabangis na hayop. Ito ay hindi lamang para sa dekorasyon. Boom! Walang babala, gumalaw ang rock golem. Nang iangat nito ang isang paa at ibinagsak ito sa lupa, naging sanhi ito ng paglipad ng alikabok sa hangin. Ang buong Rock Heaven Hall ay yumanig na parang isang lindol. Boom! 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 Muling humakbang pasulong ang rock golem at naging sanhi ng malakas na pagyanig ng Rock Heaven Hall. Maging sina Alvin at Duncan ay nagsimulang umindayog mula sa epekto. Boom! 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 Kalipas ang ilang hakbang, napagtanto nilang dalawa na ang bilis ng rock golem. Sa una, ito ay naglalakad lamang, pagkatapos ay nagsimula itong makakuha ng bilis at kasalukuyang nag-charge sa kanila ng mas mabilis. Kasabay nito, ang aura ng rock golem ay nagsimulang tumindi rin. Ang aura nito ay bumagsak sa kanila na parang mga alon, halos malagutan ng hininga si Duncan. Para kay Alvin, hindi siya naapektuhan. Si Duncan na namumula sa mukha dahil sa pagkabalisa ay umangat sa hangin at nagmamadaling pinaalalahanan si Alvin, mag-ingat, Senior Brother Alvin. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Alvin. To be exact, hindi niya pinapansin. Sumakay siya patungo sa rock golem na ang bilis ay patuloy pa rin sa pagtaas. Ang kanyang palad ay kahit papaano ay bumaril sa Sun True Origin na naging isang nakasisilaw na gininto ang 3 talampakan ng haba na talam. Matapos maging matatag ang aura ng rock golem, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, ang aura sa rock golem ay sa wakas ay naging matatag na. Mastery Refined Saint Stage. Kapareho ito ng napakalaking pupe sa huling antas ng Six Harmonies Tower. Gusto kong makita kung makakayanan mo ang isang casual na hampas ng aking espada tulad ng napakalaking pupe na iyon o hindi. Tumalo ng kanyang puso nang bigla siyang sumugod na parang kidlat. Nakatutok sa rock golem ang dulo ng talim na may 3 talampakang haba. 1776. Sa orihinal, casual lang sinabi ni Alvin. Gayunpaman, nang tumama ang kanyang espada sa rock golem, ang panlabas na layer ng balat sa rock golem ay hamarang sa kanyang espada. Sa katunayan, ang puwersa ng kanyang espada ay katumbas ng buong lakas ng isang ordinaryong martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. Ito. Ang pamilyar na eksenang ito ay nagpatulala rin kay Alvin. Dati, noong nasa Six Harmonies Tower siya, ginamit ng dambuhalang estatwa ang Divine Ability, ang Six Harmonies Golden Body, para harangin ang kanyang espada. Gayunpaman, napaglabanan ng rock golem ang kanyang espada nang mag-isa ang kanyang katawan. Paanong hindi siya nakakaramdam ng pagtataka? Sandali. Di nagtagal, napansin ni Alvin na may mali.
Nang muling dumapo ang kanyang tingin sa rock golem, napagtanto niya na ang panlabas na balat ng rock golem ay nagsimulang pumutok na para bang nalaglag ang balat nito. Ang panlabas na suso ng balat ay naging alikabok at nakakalat sa hangin na parang wala ito. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ng divine consciousness ni Alvin na ang aura ng rock golem ay biglang humina ng kaunti na parang naubos ang lakas nito. Ang layer ng panlabas na balat ay hindi bahagi ng kanyang katawan. Maaari rin ba itong isang divine ability? Ang eksena sa harap niya ay katulad ng nangyari sa huling antas ng Six Harmonies Tower. Nang masira niya ang Six Harmonies golden body ng dambuhalang estatwa, medyo humina din ang aura ng dambuhalang estatwa. Pagkatapos, ito ay kasunod na sinira niya dahil sa pagkaubos ng enerhiya nito. Ang rock golem na nauna sa kanya ay ganoon din. Matapos mag-crack at maging alikabok ang panlabas na balat nito, naubos na ang enerhiya nito. Bang! Habang itinutulak ni Alvin ang kanyang palad sa rock golem na umaakay patungo sa kanya, ang kanyang Sun True Origin ay marahas na lumundag sa katawan ng rock golem. Sa sandaling ito, nanginginig ang rock golem. Ang enerhiya nito na nauubos na ay pinigilan bago ang katawan nito ay nawasak ng Sun True Origin. Sa huli, naging bato na naman ang rock golem. Gayunpaman, matapos itong mag-transform sa mga bato, ito ay naging alikabok na tumakip sa buong lugar. Tumaas ito kasabay ng hangin bago ito tumira sa Rock Heaven Hall. Ang alikabok ay nagbagong anyo pabalik sa alabok habang ang lupa ay muling binago sa lupa. Nang makita ito, si Duncan na nakahover sa malapit ay natigilan. Yun lang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso. Ang divine consciousness na inilabas niya ay nakakita ng panginginig sa hangin. Matapos wasakin ang rock golem, tila gumalaw muli ang hangin. Yung rock golem kanina sobrang lakas na, please don't tell me may mas malakas pa. Sa sandaling naisip niya ito, napakunot ang noo niya. Mapalad na dumating siya kasama si Alvin. Kung hindi, kahit na nakuha niya ang kanyang sarili ng higit pang mga katulong, hindi siya makakapasa sa pagsubok ng rock golem. Ang Divine Ability Relic ay malapit ng magbubunyag. Kung hindi ako nagkakamali, ang Divine Ability na nakapaloob sa loob ay dapat na isang napakalakas na Defensive Divine Ability. Sa sandaling ito, nagsalita si Alvin habang ang kanyang boses ay malinaw na pumasok sa mga tainga ni Duncan. Ang Divine Ability Relic ay malapit nang ihayag ang sarili nito. Isang nagtatanggol na banal na kakayahang. Nasaan na? Nakatingin sa kaliwat kanan si Duncan nang mapansin niyang may pumutok sa hangin. Kasunod nito, isang dambuhalang stone tablet ang lumitaw mula sa loob bago ito bumagsak sa lupa na may malakas na putok sa Rock Heaven Hall. Kabisaduhin mo. Hihintayin kita, sabi ni Alvin kay Duncan bago siya umupo sa gilid at pumikit para makuha ang kalmado ng pag-iisip. Matapos huminga ng malalim, pinigilan ni Duncan ang pananabik sa kanyang puso at mabilis na nagpasalamat kay Alvin. Salamat, Senior Brother Alvin. Kung hindi dahil sa tulong ni Alvin ngayon, hindi niya magagawang hawakan ang Divine Ability Relic kahit na alam niya ang lokasyon ng Divine Ability Relic. Nang maalala niya ang mga pagsubok na pinagdaanan nila kanina, nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Ito ay talagang isang defensive na Divine Ability. Sa una, hindi masyadong pinapansin ni Duncan ang mga salita ni Alvin dahil hindi pa lumalabas ang Divine Ability Relic. Kung tutuusin, walang makakaalam kung anong uri ng Divine Ability iyon. Gayunpaman, nang ibigay niya ang kanyang Divine Consciousness sa Stone Tablet, natuklasan niya na isa nga itong Defensive Divine Ability. Rock Heaven Wall. Ang Divine Ability na nasa loob ng Stone Tablet ay tinawag na Rock Heaven Hall. Ito ay isang Defensive Divine Ability. Sa totoo lang, medyo nadismaya si Duncan na nakakuha siya ng Defensive Divine Ability. Pagkatapos ng lahat, ang sibat at kalasag ay palaging nasa magkabilang panig sa mundong ito. Sa Dow Marshall Saint Land, Marshall at Dow cultivators na may parehong antas ng cultivation base at naka-cultivate ng parehong level ng offensive at defensive technique, ayon sa pagkakabanggit, ang sibat ay kadalasang makakabasag ng kalasag kahit na ang proseso ay medyo mahirap. Dahil dito, mas gusto ni Duncan ang isang nakakasakit na Divine Ability. Gaano kabuti kung pipiliin ko ang ibang Divine Ability Relic?
Sa sandaling lumitaw ang ganoong kaisipan sa kanyang isipan, ibinasura niya ito. Ano bang iniisip ko? Kung hindi dahil sa tulong ni Senior Brother Alvin, magiging imposible para sa akin na makakuha ng Divine Ability kahit na alam ko kung nasaan ang Divine Ability Relic. Hindi lang iyon, ngunit ako ang unang pumili nitong Divine Ability Relic. Sa sandaling naisip niya iyon, namula ang kanyang mukha. At hindi ko rin alam kung ang Divine Ability na nasa ibang Divine Ability Relic ay isang Defensive Divine Ability o hindi. Kahit na hindi, higit pa sa nararapat si Senior Brother Alvin. Nang makarating dito ang iniisip ni Duncan, naging mas bukas ang isip niya at ibinaon ang buong puso at kaluluwa sa stone tablet na naglalaman ng Divine Ability. Kamangha-manghang Defensive Divine Ability. Kahit na ang Defensive Divine Ability na ito ay hindi high-grade Divine Ability, maaari itong ituring na medium-grade Divine Ability, tama ba? Habang mas naiintindihan niya ang Rock Heaven Wall, mas nabigla si Duncan. Mula sa paglalarawan ng Rock Heaven Wall, tiyak na hindi ito isang mababang grade na Divine Ability. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya tapos. Dahil sa katotohanan na isang araw at isang gabi lang ang kailangan niya para kabisaduhin ang nilalaman ng Divine Ability, ang Six Harmonies Golden Body, naisip ni Alvin na magagawa rin ni Duncan na kabisaduhin ang lahat sa isang araw at isang gabi. Gayunpaman, napagtanto niyang nagkakamali siya. Batay sa mga pagsubok na pinagdaanan namin para makuha ang Divine Ability Relic na ito, ang Defensive Divine Ability Relic na nakuha ni Duncan ay dapat nasa parehong level ng Six Harmonies Golden Body. Dahil isa itong Defensive Divine Ability, hindi ko na kailangan ito. I wonder kung anong uri ng Divine Ability ang nakapaloob sa ibang Divine Ability Relic na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng swamp. Hindi alam, nagsimula ng umasa si Alvin na makita ang Divine Ability Relic na matatagpuan sa latian. Sana ito ay isang nakakasakit na banal na kakayahang, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang Defensive Divine Ability, ang Six Harmonies Golden Body. Kasama ng Golden Crow's Wings na ipinasa sa kanya ni Elder Hal, kulang na lang siya sa isang nakakasakit na Divine Ability ngayon. Sinasabi na ang Divine Ability Relic ay nagpapahintulot lamang sa isang tao na maunawaan ito, ngunit tingnan ko kung kabisado ko rin ito habang sinasalo ito ni Duncan. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, kakaiba niyang pinalawak ang kanyang Divine Ability upang lapitan ang stone tablet na naglalaman ng Divine Ability. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ng kanyang Divine Consciousness ang stone tablet, naharang ito ng isang lumalaban na puwersa na nagmula sa stone tablet. Ang kanyang Divine Consciousness ay hindi makalapit dito. To think it actually repelled my Divine Consciousness. Mukhang pinapayagan lang ng Divine Ability Relic ang isang tao na kabisaduhin at intindihin ito. Ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata upang muling mapanatag ang isip at matiyagang naghintay ng mapagtanto niyang hindi na matatapos ni Duncan ang pagsasaulo ng Divine Ability sa lalong madaling panahon. 2 araw at 2 gabi pa ang lumipas, sa wakas ay natapos na ni Duncan ang pagsasaulo ng Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi. Kasabay nito, napagtanto ni na Alvin at Duncan na dumilim ang kanilang mga tanawin, at nang muling lumitaw ang liwanag, bumalik sila sa lawa. Senior Brother Alvin, pumunta tayo at kunin ang iba pang Divine Ability Relic. Hindi sinira ni Duncan ang kanyang pangako. Pagkatapos niyang kabisaduhin ang Divine Ability Relic, dinala niya si Alvin sa lokasyon ng pangalawang Divine Ability Relic. Oh! Senior Brother Alvin. Bago lumitaw ang Divine Ability Relic kanina, paano mo nalaman na ito ay isang Defensive Divine Ability? Curious na tanong ni Duncan habang nakatingin kay Alvin. Ito ay dahil sa huling pagsubok, ang Rock Golem ay nagbigay ng isang defensive na Divine Ability. Natuklasan ko rin ang isang Divine Ability Relic dati. Iyan ay kung paano ko nalaman na ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic ay karaniwang lalabas sa huling pagsubok, sagot ni Alvin. Nakikita ko. Sa wakas ay naintindihan na ni Duncan. Kasabay nito, casual niyang tinanong, Senior Brother Alvin, anong uri ng Divine Ability ang nakuha mo? Katulad ng sa iyo. Isang Defensive Divine Ability, dagdag muli ni Alvin.
Isang defensive divine ability din. Saglit na natigilan si Duncan bago siya ngumiti. Buti na lang at hindi mo pinili ang divine ability relic na iyon kanina. Kung hindi, sayang. Hindi naman, walang pag-aalinlangan na sagot ni Alvin sa mga salita ni Duncan, bagamat pareho silang defensive divine abilities, nahahati din sila sa iba't ibang grado. Hindi lang iyon, ngunit hindi lahat ng defensive divine abilities ay matagumpay na mauunawaan. Ang defensive divine ability na iyong naisolo ay maaaring mas nauunawaan ko kaysa sa dati. Banal na kakayahang kabisado mo ngunit nabigo mong maunawaan ang isa na aking naisolo. May punto ka. Tumanggaw si Duncan bilang pagsang-ayon. Ang bawat banal na kakayahang may sariling katangian at hindi maaaring ituring na nasa parehong kategorya. Ang pangalawang divine ability relic ay matatagpuan sa isang disyerto. Ang disyerto ay nakaunat hanggang sa nakikita ng mga mata. Dahil sa pinong buhangin na lumilipad sa hangin at hangin, mahaharang ang paningin ng isa. Ang lokasyon ng iba pang divine ability relic na alam ni Duncan ay narito mismo. Nakakamangha ang kaibigan mo. To think na nakahanap talaga siya ng divine ability relic na nakatago dito. Si Alvin ay emosyonal na bumantong hininga. Nang makarating sila sa destinasyon, sinabi ni Duncan kay Alvin, "Senior Brother Alvin, magpatuloy sa paglalakad ng wala pang 20 metro, at makakatagpo ka ng formation para makapasok sa lokasyon kung saan makikita ang divine ability relic. Hindi kita susundan doon at magiging hadlang sa iyo." Sige. Tumanggaw si Alvin at hindi na nagsalita ng mag-isa. Gaya ng inaasahan niya, pagkatapos maglakad ng wala pang 20 metro, nagdilim ang paningin ni Alvin, at nawala siya sa paningin ni Duncan. Nang muling lumitaw si Alvin, siya ay nasa isang madilim na latian. Ngayong wala na si Senior Brother Alvin, hindi na magiging ganoon kadali ang landas sa harapan ko. Hindi napigilan ni Duncan ang bahagyang pagkadismaya nang makita niyang nawala si Alvin sa harapan niya. Anuman, alam niya na ang pakikipagsosyo niya kay Alvin ay pansamantalang kasunduan lamang. 1777. Ngayong natapos na ang pakikitungo, kailangan kong umasa sa aking sarili upang tahakin ang landas sa harapan ko, napabuntong hininga si Duncan sa loob. Sa kanyang lakas, ang bawat hakbang ay talagang magiging mahirap para sa kanya sa St. Marshall Secret Zone. Marahil, maaaring makapasa siya sa mga pagsubok ng isang mababang grade na divine ability relic, ngunit magiging imposible para sa kanya na makapasa sa mga pagsubok ng isang medium o high grade na divine ability relic. Bakit ba ang dami kong iniisip? Sa kasalukuyan, nakakuha na ako ng hindi pangkaraniwang medium grade na divine ability, at isa na itong kaaya-ayang sorpresa. Sa aking kasalukuyang lakas, ito ay magiging masyadong sakam sa akin upang humingi ng higit pang banal na kakayahan. Sa sandaling naisip ito ni Duncan, mas nakaramdam siya ng kagaanan at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa wakas ay napagkasundoan na niya ito. Senior Brother Alvin, lahat ng mabuti sa iyo. Matapos sumulyap ni Duncan sa direksyon kung saan nawala si Alvin, tumalikod siya at naging Lone Ranger. Samantala, si Alvin na pumasok sa latian ay nagsimulang tanggapin ang kanyang unang pagsubok. Ang unang pagsubok ay 4 na mabangis na hayop na lumitaw mula sa latian upang harangan ang kanyang daan. Nang magsanib puwersa ang 4 na mabangis na hayop, ang kanilang lakas ay kapantay ng 5 uri ng paglipad na mabangis na hayop sa pasukan ng palasyo. Gayunpaman, ang 4 na halimaw na ito ay mula sa iisang tribo kaya sila ay may lihim na pagkakaunawaan sa isa't isa. Gayunpaman, 4 lang silang mabangis na hayop sa tuktok ng Pristine Saint Stage. Hindi sila tugma ni Alvin kahit gaano pa nila pagkakaintindihan ang isa't isa. Dahil dito, nagawa ni Alvin na patayin silang lahat sa isang pagtaas lang ng kanyang kamay. Bakit walang paggalaw? Matapos patayin ang 4 na mabangis na hayop, iniunat ni Alvin ang kanyang divine consciousness sa lahat ng dako, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang paggalaw. Sa katunayan, ito man ay ang Six Harmonies Tower o ang palasyo bago ito, isang malaking pinto ang magbubukas pagkatapos niyang maipasa ang unang pagsubok. Kapag nalampasan na niya ang lahat ng pagsubok sa kanya makukuha ang divine ability relic na nakatago sa loob.
Gayunpaman, sa sandaling ito, bagamat napatay na niya ang 4 na halimaw na dapat ay ang unang pagsubok, hindi niya naramdaman ang anumang paggalaw sa paligid. Paano niya gagawin ang susunod na pagsubok at ang mga susunod para makuha ang Divine Ability Relic sa loob ng swamp area na ito? Naguguluhan pa rin si Alvin at nag-iisip tungkol sa bagay na ito nang biglang bumigay ang kanyang Divine Consciousness. Anong nangyayari? Mula sa kanyang Divine Consciousness, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw mula sa paligid ng swamp area. Ang orihinal na kalmado na latian ay nagsimulang bula at kumulo, unti-unting tumataas ang lakas nito. Sa huli, parang rumaragas ang alon. Whoosh! 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 Nang mataimtim na nakatitig si Alvin sa paligid ng latian, ang mga matulin na figure ay lumabas mula sa latian at tinakpan ang kalangitan. Lumitaw sila sa bawat direksyon sa paligid ni Alvin, pinalibutan siya na parang mga balang. Nakablock din ang ilaw mula sa itaas. Ang mga mababanggas na hayop na ito. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na ang mga figure sa paligid niya ay mga mababanggas na hayop. Ang mga mababanggas na hayop na ito ay kapareho ng 4 na mababanggas na hayop na pinatay niya kanina. Intermediate, Mastery, at maging ang tuktok ng Pristine Saint Stage. Mayroon ding Early Refined Saint Stage na mabangis na hayop. Matapos ay activate ni Alvin ang kanyang Divine Eyes at iunat ang kanyang Divine Consciousness upang balutin ang mga nakapaligid na mabangis na hayop, hindi nagtagal ay natuklasan niyang ang pinakamahina sa mga mababanggas na hayop na ito ay nasa Intermediate Pristine Saint Stage habang ang pinakamalakas ay nasa Early Refined Saint Stage. Walang isa kundi 9 na mabangis na hayop sa Early Refined Saint Stage. 9 na Early Refined Saint Stage na mabangis na hayop. Dagindong. Aaawo. Sinulyapan ni Alvin ang mga mababanggas na hayop na tila kasing dami ng kayag ng mga balang. Nakita niyang may libo-libo sila. Anong klaseng mabangis na hayop ito? Kung iisipin, napakalaki talaga ng clan. Masasabi ni Alvin ang mga mabangis na hayop sa harap niya na lahat ay nagmula sa ilalim ng latian. Noong pinatay niya ang 4 mabangis na hayop kanina, nagalit siya sa angkan ng mabangis na hayop. Tingnan mo ang mga mabangis na hayop na ito. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang unang pagsubok para sa Divine Ability Relic. Kahit si Alvin ay walang ideya kung bakit biglang pumasok sa kanyang isipan ang ganoong kaisipan. Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, nanatili ito sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Kung ang angkan ng mga mabangis na hayop na ito ang unang pagsubok para sa Divine Ability Relic, nangangahulugan ba ito na ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic ay mas malakas kaysa sa kanyang 6 Harmonies Golden Body at ang nakuha ni Duncan? Sa sandaling naisip niya ang tungkol dito, nasasabik siya. Kung tungkol sa grupo ng mga mababanggas na hayop na nauna sa kanya, bagaman sila ay dakila sa bilang at medyo makapangyarihan, sila ay wala sa harap niya. Gayunpaman, bakit nakatingin lang sila sa akin at hindi umaatake? Medyo natarante si Alvin nang makita niya ang libu-libong magkakahawig na mabangis na hayop na hindi kumikilos. Alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ng grupong ito ng mababanggas na hayop. Sa sandaling ito, naglaan din si Alvin ng oras upang pag-aralan ang grupo ng mga mababanggas na hayop. Sa totoo lang, bagamat nakapatay na siya ng 4 sa mabangis na hayop kanina, hindi siya nag-abalang tingnang mabuti ang mga ito. Ngayong may oras na siya, maingat niyang sinuri ang mga katangian ng mga mababanggas na hayop na ito. Ang uri ng mabangis na hayop na nauna sa kanya ay mga humanoid na mabangis na hayop. Namamaga ang kanilang mga katawan at mayroon silang isang pares ng mga pakpak ng laman sa kanilang likuran. Sila ay may makapal na balat na natatakpan ng mga kulubot sa kanilang mga katawan. Kasama ng kanilang napakalaking ulo, sila ay mukhang lubhang kasuklam-suklam. Sa grupo ng mga mabangis na hayop, ang 9 na Early Refined Saint Stage na mabangis na hayop ang pinakamalaki sa laki. Bawat isa sa kanila ay halos 5 metro ang taas. Ang mga bahagyang mahina ay halos 4 na metro ang taas. Ang pinakamahina ay ang pinakamaikli at pinakamaliit. Bigla-bigla, ang Divine Consciousness ni Alvin ay nabigla. Naramdaman niya ang isang malakas na aura na lumitaw sa latian na nasa likuran niya. Napakalakas ng aura na mas malaki pa ito kaysa sa 9 na mabangis na hayop sa Early Refined Saint Stage. Napakalaking sword bell.
Nang maramdaman ni Alvin ang aura na tila mapanganib na nakalok sa kanya, agad niyang na-activate ang Sun True Origin sa kanyang katawan. Sa isang kisap lang ng mata, ang mga guhit ng gininto ang nakakasilaw na sinag ng espada ay bumuo ng isang defensive layer sa paligid ng kanyang katawan. Ito ay tila isang napakalaking kampana. Bang! Sa sandaling nabuo ang Colossal Sword Bell, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw at ang Colossal Sword Bell ay yumanig ng malakas. Sa nangyari, isang dambuhalang figure ang sumubok na atakehin si Alvin. Bagamat maaari itong ituring na matagumpay sa palihim na pag-atake nito, nakakalungkot na hindi nito masira ang depensa ng Colossal Sword Bell. Samantala, lumingon si Alvin para tingnan ang bagay na nagtangkang matake sa kanya. Isa itong mabangis na hayop na halos 10 metro ang taas. Ang hitsura ng mabangis na hayop na ito ay kapareho ng libu-libong mabangis na hayop sa kanyang paligid. Gayunpaman, mayroong isang gintong nakasisilaw na korona sa ulo ng mabangis na hayop na ito na kasing laki ng isang maliit na burol na nagpapakita ng kanyang pambihirang pagkakakilanlan. Dagendong. Oo. Ungol. Kasabay nito, ang libu-libong mabangis na hayop na orihinal na tahimik sa kanyang paligid ay sunod-sunod na tumingin sa kinoronahang mabangis na hayop at napaungol. Tila na puno ng respeto ang mataas na boses nila. Mukhang ito ang hari ng mga mababanges na hayop. Nabuhay sana si Alvin sa buong buhay niya nang walang kabuluhan kung hindi niya pa rin maisip ito. The Mastery Refined Saint Stage. Ang Wild Beast King na ito ay nasa Mastery Refined Saint Stage. Kung ang grupo ng mga wild beast na ito ang talagang unang pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic, kung gayon ang Divine Ability na nakapaloob dito ay dapat na napakataas na grade. Naturally, ang isang high-grade Divine Ability ay nangangahulugan na ang mga pagsubok ay magiging lubhang mahirap. Sa una, si Alvin ay natupok sa pananabik. Gayunpaman, nang higit niyang pag-isipan ang tungkol dito, para siyang binuhusan ng malamig na balde ng tubig nang bumalik siya sa realidad. Dahil ang unang pagsubok na pasukin ay ganito na kahirap, magiging mas madali ba ang mga darating na pagsubok? Siyempre hindi. Hihinto muna ako sa pag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay sa ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay lutisin muna ang problemang ito. Di nagtagal, ibinalik ni Alvin ang kanyang atensyon sa grupo ng mga mababanges na hayop sa kanyang harapan. Ito ay maliwanag mula sa kung paano ang grupo ng mga mabangis na hayop ay nagtipon upang palibutan siya habang ang kanilang hari ay gumawa ng isang palihim na pag-atake na hindi sila dumating na may mabuting intensyon. Dagendong. Habang galit na umuungal ang mabangis na hayop na hari, ang libu-libong mabangis na hayop na orihinal na nanunood sa gilid ay sinugod si Alvin ng may pananakot na may nakamamatay na kinang sa kanilang mga mata. Nang ang libu-libong mabangis na hayop ay sumugod kay Alvin, ang kanyang puso ay nanikip kahit na marami na siyang pinagdaanan at nakita. Natural, hindi ito nangangahulugan na si Alvin ay natatakot sa kanila, ito ay isang likas na reaksyon lamang. Sinusubukang manalo sa pamamagitan ng mga numero. Nahaharap sa angkan ng nagbabantang mabangis na hayop, ginisyon ni Alvin. Sa sumunod na sandali, nagsimulang manginig ang hangin sa loob ng 100 metrong radius sa kanya bago bumalot sa lugar ang isang napakalaking gintong bola. Gayunpaman, ang grupo ng mga mabangis na hayop ay tila walang kinatatakutan habang sila ay sumugod sa 10,000 swords territory na agad na na-activate ni Alvin. Whoosh! 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 Sa loob ng 10,000 swords territory ni Alvin, 10,000 sword ray ang umiikot sa paligid. Ang mga mahihinang mabangis na hayop na umaksyon ay agad na pinatay habang ang malalakas ay napatay matapos makatiis ng 2 hanggang 3 galaw. Ang mga mas makapangyarihan naman ay nakapagtiis ng ilang sandali, ngunit sa huli, hindi pa rin sila nakakaligtas sa kamatayan. Di nagtagal, ang 9 na early refined saint stage na mabangis na hayop ay pumasok din. Matagal na kitang hinihintay. Mula nang i-activate ni Alvin ang kanyang 10,000 swords territory hanggang ngayon, nakatingin lang siya sa gilid at ginamit lang ang kanyang isip para kontrolin ang teritoryo. Ngayong nakita na niya ang 9 na early refined saint stage na mabangis na hayop na sumusugod, bahagyang itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Sa susunod na sandali, nang walang anumang paggalaw, ang kanyang buong pagkatao ay nawala sa manipis na hangin. Sa isang kisap mata lang, muli siyang nagpakita sa parehong lugar.
Para naman sa siyam na early refined saint stage na mabangis na hayop, isa-isa silang nahulog mula sa langit at binawian ng buhay. Daggendong. Nang mamatay ang siyam na early refined saint stage na mabangis na hayop, ang mabangis na hayop na hari sa labas ng teritoryo ay tila naramdaman ito habang nagpakawala ito ng isang nakakabinging Daggendong bago sumulpot din sa teritoryo ni Alvin. Ang natitirang mga mabangis na hayop ay pumasok sa teritoryo ni Alvin na para bang nabigyan sila ng lakas nang makita nila kung gaano galit ang kanilang hari. Sa kasamaang palad, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Ano? Paghihiganti mo sila. Nakaharap sa hari ng mga mabangis na hayop na naniningil sa kanya na may duguan ng mga mata, minisyon at sinisingil din ito ni Alvin. Ang sinag ng espada sa kanyang kamay ay kumikinang sa lahat ng direksyon tulad ng isang nakasisilaw na araw. 1778. Ang Mastery Refined Saint Stage Wild Beast King ay walang defensive divine ability tulad ng napakalaking statue at rock golem. Dahil dito, napatay siya sa pag-atake ni Alvin na katumbas ng buong lakas ng isang martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. Nang mamatay ang mabangis na hayop na hari, hindi natarante ang iba pang mabangis na hayop. Sa halip, natarante sila. Bukod dito, ang nakapalibot na latian ay nagsimulang bula at kumulo rin. Isa-isang bumaril ang mga mabangis na hayop mula sa latian. Kahit na ang mga numero ay hindi kasing dami ng dati, mayroong kahit ilang daan-daan sila. Ang pinakamalakas sa ilang daang mabangis na hayop na kakasali lang sa natitirang hukbo ng mabangis na hayop ay nasa early refined saint stage lamang. Para sa kadahilanang ito, kahit na ang bilang ng mga mabangis na hayop ay tumaas ang kanilang lakas, hindi nito pinipilit si Alvin. Sunod-sunod silang sumugod sa 10,000 swords territory ni Alvin tulad ng mga lumilipad na gamo-gamo na naaakit sa apoy anuman ang panganib. Para bang nabubuhay lamang sila para sa sandaling ito ng kaluwalhatian. Sa paglipas ng panahon, bahagyang naiinip si Alvin. Sa huli, kahit na alam niyang ang mga mabangis na hayop na ito ay mga salamin na imahe na nabuo mula sa illusory formation, at sila ay sumangga kapag sila ay namatay, si Alvin ay natulala pa rin sa kung gaano sila kawalang takot sa kamatayan. Sa huli, hindi na siya kumilos at hinayaan ang 10,000 swords territory na patayin ang mga mabangis na hayop na pumasok dito. Hanggang sa ang huling mabangis na hayop ay namatay na si Alvin sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon at malinaw na pumasok sa kanyang mga tainga. Bata, binabati kita sa pagpasa sa unang pagsubok ng Abyssal Swamp. May 8 pang pagsubok na naghihintay sa iyo, hihintayin kita sa huli. Ang boses na ito ay tila sa isang matandang lalaki. Saglit na natigilan si Alvin bago siya natuwa. Noong dumaan ako sa Six Harmonies Tower o sa Six Halls Palace, wala man lang akong natanggap na paalala. At saka, ang pag-atake ng grupo ng mga mabangis na hayop kanina ay ang unang pagsubok lamang para makuha ang Divine Ability Relic na ito. Ang lugar kung saan nakatago ang Divine Ability Relic na ito ay tinatawag na Abyssal Swamp. Matapos huminga ng malalim, sa wakas ay kumalma si Alvin. Sa katunayan, bagamat may hinala siya, hindi siya lubos na nakatitiyak kung ang pag-atake mula sa grupo ng mga mababanges na hayop ang unang pagsubok. Kung ito ang unang pagsubok, nangangahulugan ito na ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic na ito ay magiging pambihira o sa pinakamababa, tiyak na mas malakas ito kaysa sa Six Harmonies Golden Body na nakuha niya at sa Rock Heaven Wall na nakuha ni Duncan. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig ang paalala mula sa sinaunang boses na iyon na tila umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, sa wakas ay nakumpirma ni Alvin ang kanyang hinala. Ang Divine Ability Relic na ito ay dapat maglaman ng mataas na grado na Divine Ability. Sa orihinal, inakala ni Alvin na ang Six Harmonies Golden Body na nakuha niya ay maituturing na maganda. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya, ngayong mayroon na siyang maihahambing, na ito ay dapat lamang na isang katamtamang antas na Divine Ability. Ito ay palaging ang pinaka-nakakatakot na gumawa ng isang paghahambing dahil ang kababaan at higit na kagalingan ay agad na mabubunyag. Mukhang sinabi ng boses kanina na mayroon pa akong 8 pagsubok sa harap ko. Saan magaganap ang pangalawang pagsubok? Natarante si Alvin habang ang banal na kamalayan na kanyang iniunat ay nakakaramdam ng ilang paggalaw sa kalangitan sa gilid.
Nang ilipat niya ang kanyang tingin, nakita niyang may lumabas na bitek mula sa manipis na hangin. Kasunod nito, isang mabigat at malaking pinto ang dahan-daang lumitaw sa harap ni Alvin. Ang pinto ay nagsiwalat ng isang landas na patungo sa hindi kilalang lugar. Bumukas ang pinto pagkatapos kong maipasa ang unang pagsubok. Gaya nga ng inaasahan ko, ito ay pareho lang sa naunang 3 Divine Ability Relics na na-encounter ko bago ito. Gayunpaman, ang unang pagsubok ng Divine Ability Relic na ito ay mas mahirap kaysa sa iba, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Tungkol sa dahilan kung bakit sinabi ni Duncan na ang antas ng kahirapan para sa unang pagsubok ay katulad ng unang pagsubok sa Six Halls Palace. Well, ito ay marahil isang hindi pagkakaunawaan. Marahil, hindi sumagi sa kanyang isip na ang 4 na mabangis na hayop ay pasimula lamang sa unang pagsubok. Ang unang pagsubok ay lilito lamang pagkatapos na mapatay ang 4 na halimaw. Natural, alam ni Alvin kung bakit hindi magkaintindihan si Duncan dahil hindi nila kayang talunin ng kanyang partner ang 4 na mabangis na hayop. Kahit na ang 4 na mabangis na hayop ay mas kaunti kaysa sa mabangis na mga hayop na nagpakita sa unang pagsubok ng Six Halls Palace, dahil sa kadahilanang sila ay mula sa parehong angkan, sila ay nagkaroon ng isang mahusay na pagkakaunawaan sa isa't isa. Dahil dito, ang lakas ng kanilang magkasanib na pag-atake ay hindi mas mababa sa magkasanib na pag-atake ng 5 uri ng paglipad na mabangis na hayop sa pasukan ng Six Halls Palace. Ang huli ay mukhang sabay na umatake, ngunit ang totoo, sila ay nasa isang magulong estado. Pumasok na tayo. Ang puso ni Alvin ay lumukso habang siya ay sumisigaw sa mabigat at malaking pinto. Ano ang naghihintay sa kanya sa loob? Nagtataka si Alvin. Gayunpaman, alam din niya na ang mga pagsubok sa hinaharap ay hindi magiging mas madali kaysa sa unang pagsubok. Habang naglalakad siya sa malaking pinto, binalot siya ng dilim. Hanggang sa na-activate ni Alvin ang Sun True Origin sa kanyang katawan na ginawang nagniningning ang kanyang buong katawan tulad ng araw na ibinunyag ng madilim na espasyong ito kung ano ito. Ito ay isang madilim na lagusan na patungo sa ibaba. Si Alvin ay kasalukuyang nakatayo sa itaas ng lagusan. Noong una, tuwid ang landas ng lagusan na may isang sulok na ilang daang metro ang layo. Pababa ng pababa ang terrain ng tunnel na ito. Don't tell me dinadala ako nito sa kung saan. Siguro ang dulo ng tunnel ay kung saan matatagpuan ang pagsubok. Sa sandaling naisip niya ito, binilisan niya ang kanyang bilis. Ano ang magiging pangalawang pagsubok? Wala siyang ideya. Bagamat nakakatakot ang hindi alam, sa sandaling naisip niya kung paanong ang Divine Ability na nilalaman sa Divine Ability Relic na ito ay malamang na maging isang mataas na grado, muli siyang natuwa. I guess nasa 100 metro na ako sa ilalim ng lupa ngayon, tama ba? Sa paglipas ng panahon, naramdaman na lamang ni Alvin na tila ang katapusan ng lagusan. Mabuti naman noong una. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagkainip pagkaraan ng ilang sandali. Dapat at least 300 meters underground ako ngayon, pero hindi pa ako nakakarating sa dulo. Gaano katagal ang tunnel na ito? Bagamat naiinip si Alvin, hindi siya sumuko, at nagpatuloy siya sa pagpasok. Lumipas ang isang araw sa isang kisap lang ng mata. Dapat ako ay higit sa 1,000 metro sa ilalim ng lupa ngayon. 2 araw na ang lumipas. Ito ay 2,000 metro ngayon. Lumipas ang 3 araw. 3,000 meters na ako. Itutuloy pa ba ito? Makalipas ang 3 araw, naglalakad pa rin si Alvin sa tunnel. Huminto siya sa unang pagkakataon at hindi na umusad. Nakatayo siya roon habang nagngangalit ang mga ngiping sinabi niya, hindi talaga ako makapaniwala dito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagsimula siyang kumilos ng kasing bilis ng isang multo. Lumipas ang isa pang araw, at nasa 10,000 metro na siya. Gayunpaman, hindi pa rin siya umabot sa dulo ng lagusan. Parang walang katapusan ang lagusan na ito. Nakikita ko. Huminto si Alvin at tila hindi na naiinip gaya ng dati. Sa halip, ngumiti siya ng may alam. Kaya ito talaga ang pangalawang pagsubok. Napakahusay na illusory formation. Kung hindi ko na-activate ang aking strange pupil kalahating araw na ang nakalipas, talagang mahirap para sa akin na mapansin na naglalakad ako sa parehong landas. 10,000 metro ang pa ako.
Sa kasalukuyan, halos 1,000 metro lang ako sa ilalim ng lupa. Ang dahilan kung bakit naramdaman kong nakarating na ako sa ilalim ng lupa. Formation sa tunnel na ito. Dahil halos pareho ang hitsura ng lagusan, hindi na malaya ni Alvin na paulit-ulit siyang naglalakad sa parehong landas. Gayunpaman, nang buhayin niya ang kanyang strange pupil at malinaw na pag-aralan ang mga detalye sa loob ng tunnel, sa wakas ay napansin niya na siya ay naglalakad sa parehong landas. Ang dahilan ay ang illusory formation. Ang illusory formation na ito ay dapat ang pangalawang pagsubok. Huminga ng malalim si Alvin habang inilulubog niya ang kanyang buong pagkatao sa illusory formation. Kung gusto niyang sirain ang illusory formation na ito, kailangan niyang hanapin ang mga pundasyon, at higit sa lahat, ang core ng illusory formation. Dahil dito, nang si Alvin ay nagpatuloy sa paglalakad sa tunnel, pinalawak niya ng buo ang kanyang divine consciousness upang galugarin ang paligid habang hinahanap niya ang bawat sulok at krani. Kasabay nito, isinandal din niya ang kanyang buong katawan sa isang gilid ng pader na bato at inilabas ang lahat ng kanyang Sun True Origin sa dingding na bato ng lagusan. Hanggat naramdaman niya ang isang bagay na nakatago sa loob nito, ang kanyang Sun True Origin ay agad na madudurog at masisira ito. Natural, ginagamit pa rin niya ang kanyang strange pupil habang patuloy nitong inuubos ang kanyang spiritual energy. Matapos itong maubos, huminto siya para magpagaling. Pagkatapos niyang gumaling, nagpatuloy siya muli. Katulad nito, 6 at 7 araw ang lumipas. Gaya nga ng kasabihan, ang magagandang bagay ay dumarating sa mga naghihintay. Sa ika-7 araw, sa wakas ay natagpuan ni Alvin ang unang pundasyon ng illusory formation na nakatago sa loob ng tunnel. Agad niyang na-activate ang kanyang Sun True Origin para sirain ito. Kung ito ang core ng formation, mawawala ang formation kung ito ay mawawasak. Gayunpaman, kung ito ay isa lamang sa mga pundasyon ng Formasayon, maliban kung ito ay isang mahalagang pundasyon, hindi nito masisira ang Formasayon. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Alvin. Gayunpaman, ngayong natagpuan na niya ang pundasyon ng kanyang unang formation, napuno siya ng sigasig. Makalipas ang kalahating araw, nahanap niya ang pangalawang pundasyon ng formation at sinira ito. Ang base ng formation na ito ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa nauna. Sa sandaling ito ay nawasak, isang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa dulo ng madilim na lagusan. Kahit na ito ay malayo, nakita pa rin ito ni Alvin. Iyan ang labasan. Sa sandaling ito, napansin din ni Alvin na ang illusory formation ay nawasak niya. Ang pagsubok na ito ay talagang nakakaubos ng oras. Bagamat walang labanan o pagpatay sa ikalawang paglilitis, tumagal ito ng 10 araw ng panahon ni Alvin. Kung maaari siyang pumili, mas pipiliin niya ang isang pagsubok na katulad ng una. Ang ikalawang pagsubok ay masyadong nakakapagod sa pag-iisip. Lumabas si Alvin sa tunnel sa pamamagitan ng pagsunod sa sinag ng liwanag. Whoosh! 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 Sa sandaling lumabas si Alvin mula sa lagusan, ang kanyang puso ay kumirot nang makaramdam siya ng isang masamang aura. Agad niyang na-activate ang Sun True Origin sa kanyang katawan na naging libu-libong sword rays bago nito nabuo ang defensive colossal sword bell sa paligid niya. Boom! 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 Sa sandaling nabuo ang colossal sword bell, biglang nakaramdam ng panginginig si Alvin. Kasunod nito, ang mga alon ng mahiwagang puwersa ay nagsimulang umulan sa kanya ng may pananakot. 1779. 1.5 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok sila sa St. Martial Secret Zone. Parami ng parami ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na pinalayas mula sa St. Martial Secret Zone, ngunit ang ilan sa mga natanggal na mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ay hindi nagmamadaling umalis. Sa halip, naghintay din sila sa labas ng pasukan. Nais nilang magtanong tungkol sa iba at kung ano ang kanilang nakuha. Bukod doon, nais din nilang makita kung gaano karaming tao ang makakaligtas sa buong 3 buwan sa St. Martial Secret Zone. Kapag natapos ang 3 buwan, lahat ng nasa loob ay automatikong ilalabas ng St. Martial Secret Zone. Kung hindi, hindi sila ipapadala maliban kung sila ay namatay doon. Masyadong katawa-tawa ang Divine Ability Relic na nakita ko.
Dalawa kami sa tuktok ng Pristine Saint Stage at isa sa Early Refined Saint Stage, ngunit hindi pa rin kami makapasa sa ika-6 na pagsubok. Ang Guardian Beast sa level na iyon ay nasa Intermediate Refined Saint Stage. Pagkatapos naming mapagtanto na hindi namin ito matatalo, sinubukan kong tumakas sa isa pa, sa dulo, sinubukan kong tumakas. Medyo mabagal at pinatay ng mabangis na hayop sa isang sampal. Ang isa sa mga alagad ng Mystical Sky Mansion ay nagpakawala ng isang torrent ng mga salita. Isang mapait na ngiti at hindi gustong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Mukhang ang hirap sa loob ng lokasyon ng Divine Ability Relic na narating mo ay halos kapareho ng nakita ko. Gayunpaman, ang aming maliit na koponan ay medyo mas malakas kaysa sa iyo. Bukod sa akin na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage, ang dalawa pa ay nasa Early Refined Saint Stage. Naipasa namin ang ika-6 na pagsubok sa aming magkasanib na pagsisikap, ngunit nabigo kami. Ngumiti ng pilit ang isa pang alagad ng Mystical Sky Mansion. Kung hindi ako nagkakamali, iyon na siguro ang huling pagsubok. Ang paglilitis ay isang puppet sa Mastery Refined Saint Stage. Bagamat hindi ito kasing lakas ng isang martial o Dao cultivator sa Mastery Refined Saint Stage, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng dalawang Early Refined Saint Stage martial cultivators. Mastery Refined Saint Stage puppet. Lahat kayo ay pinatay. Gulat na tanong ng una sa huli. Hindi. Nakatakas sila, pero napatay ako. May mapait na ngiti sa labi ang huli. Mukhang pareho tayo ng kapos-palad na kapalaran noon. Nakangiting pilit ang dating habang bumaantong hininga. Pagkatapos, na parang may naalala siya, tumingin siya kay Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, na nasa malapit. Lord Palace Master, dahil ang mga pagsubok para makuha ang Divine Ability Relics na nakatagpo namin ay napakahirap, ang Divine Ability na nakapaloob sa loob ay dapat na isang high-grade Divine Ability, tama ba? Ang alagad ng Mystical Sky Mansion na ito ay mula sa Yellow Palace. Mataas na gradong Divine Ability. Nang marinig ang kanyang mga salita, umiling si Prescott. Batay sa iyong mga paglalarawan kanina, ang Divine Ability Relics na na-encounter ninyong dalawa ay dapat na isang medium-grade Divine Ability Relic. Kung ito ay isang high-grade Divine Ability Relic, ang unang pagsubok ay hindi isang bagay na madadaanan ninyong dalawa. Ano? Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang alagad ng Palasyo Dilaw. Ang mga pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic ay napakahirap ngunit naglalaman lamang ito ng isang medium-grade na Divine Ability. Maaari bang makuha ng sino man ang kanilang mga kamay sa isang mataas na grade na Divine Ability? Kasabay nito, ang mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na lahat ay pinalayas ay inilipat din ang kanilang atensyon kay Prescott. Sa kasaysayan ng ating Mystical Sky Mansion, walang gaanong tao ang nakakuha ng mataas na gradong Divine Abilities sa loob ng St. Martial Secret Zone. Sinasabi na kung wala kang cultivation base sa Mastery Refined Saint Stage at mas mataas, imposibleng hamanin mo ang mataas na grado ng Divine Ability Relic kahit na hindi mo kayang harapin ang mga pagsubok sa sarili mong pagsubok. Divine Ability Relic kahit na nasa tuktok ka ng Refined Saint Stage, dagdag pa ni Prescott. Natural, iyon ay kung mag-isa kang dumaan sa mga pagsubok kung maraming tao ang magsanib puwersa, ang cultivation base na kinakailangan ay maaaring ibaba ng kaunti, ngunit hindi ito maaaring mas mababa sa Intermediate Refined Saint Stage na iyon sa kalangitan ng ating kalangitan. Ang Divine Ability ay isang team ng martial cultivators na nasa Intermediate Refined Saint Stage. Nagtagumpay sila dahil ang high-grade na Divine Ability Relic na kanilang na-encounter ay medyo mababa kung tungkol sa grade sa St. Martial Secret Zone, kahit na ang mga high-grade na Divine Ability Relics ay ganap na pinaghihiwalay sa iba't ibang grado at antas ng aking kalangitan hindi mahahawakan. Nagpatuloy si Prescott sa pagsasabing, natural, ang mga high-grade na Divine Ability Relic na iyon ay higit na mataas sa grado at naglalaman ng mas malakas na high-grade Divine Ability. Ang mataas na grado ng Divine Ability Relics ay pinaghiwalay sa iba't ibang grado at antas. Pakiramdam ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena ay marami silang natutunan. Buzz! 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 Sa sandaling ito, ang whirlpool sa pasukan ng St. Martial Secret Zone ay biglang umikot, na nakakuha ng atensyon ng halos lahat ng nasa eksena. May lumabas na naman.
Bulalas ng maraming alagad ng Mystical Sky Mansion. Kasabay nito, lumitaw din ang isang figure mula sa pasukan ng St. Martial Secret Zone. Duncan. Sa sandaling lumabas ang taong ito, agad na lumapit sa kanya ang isang alagad ng Earth Palace. Paano ka pinalabas? Kasabay nito, ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan na nakatayo sa likod ni Delmar ay may nakamamatay na kinang sa kanilang mga mata. Nakilala nila si Duncan bilang ang taong iyon na kanilang pinalibutan at inatake sa loob ng St. Martial Secret Zone. Ito ay eksaktong dahil sa intervention ni Alvin kaya nagawa niyang manatili sa St. Martial Secret Zone, at sa halip ay pinalaya sila. Ngayong nakita nila si Duncan, naalala nila ang kanilang malungkot na nakaraan na naganap 2 linggo na ang nakakaraan. Ang disipulo ng Earth Palace na pumunta kay Duncan ay nagtanong, hindi ka ba niligtas ni Senior Brother Alvin? Ang disipulo ng Earth Palace na ito ay ang orihinal na nagtatrabaho kasama si Duncan at pinaalis ng 3 alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton clan. Ang mga pahiwatig na humantong sa 2 Divine Ability Relics na alam ni Duncan ay parehong natuklasan niya. Oo. Tumanggaw si Duncan. Iniligtas ako ni Senior Brother Alvin, ngunit 10 araw na ang nakalipas. Pagkatapos ko siyang dalhin sa lokasyon ng Divine Ability Relic, sumama ako sa kanya ng magkahiwalay na daan. Gayunpaman, bago iyon, nakuha ko ang isa sa Divine Ability Relics at naisalo ang isang Divine Ability. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ngumiti siya ng husto. Nang marinig iyon, ngumiti rin ang alagad ng palasyo ng daigdig, ang galing. Gayunpaman, nang tumingin muli si Duncan sa disipulo ng Earth Palace, nawala ang kanyang ngiti. Kuya Zing, ibinigay ko na kay Senior Brother Alvin ang isa sa mga Divine Ability Relics na natuklasan mo. Hindi mo ako masisisi, tama. Si Chin Zing, ang alagad ng palasyo ng daigdig, ay umiling at sinabing, syempre hindi. Nakikout na ako. Natural, ang 2 Divine Ability Relics na iyon ang bahala sa iyo. Dahil tinulungan ka ni Senior Brother Alvin na makuha ang isa sa mga Divine Abilities, tama lang na ibigay mo ang isa sa kanya. 2 linggo na ang nakakalipas mula nang matanggal siya kaya kumalma na siya at nagkasundo. Kung ano man ang dapat mangyari ay mangyayari. Ganyan noon. Kaya naman nang malaman niya na nakuha ni Duncan ang isa sa mga Divine Abilities na nakapaloob sa 2 Divine Ability Relics, masaya siya para kay Duncan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alvin. Narinig ng mga taong naruroon sa eksena ang mga salita ni Duncan. Si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, ay tumingin pa sa kanya at nagtanong, anong uri ng Divine Ability ang tinulungan ni Alvin na makuha mo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Prescott, karamihan sa mga tao ay nalipat ang kanilang atensyon kay Duncan. Ito, kasama si Lewis, ang Palace Master of Heaven Palace. Maaaring hindi pansinin ni Duncan ang mga mata ng ibang tao, ngunit hindi siya nang ahas na huwag pansinin si Lewis dahil siya ang Palace Master ng palasyong kinabibilangan niya. Kung gusto niyang magkaroon ng magandang buhay sa Mystical Sky Mansion, depende ito sa kung mataas ang tingin sa kanya ng Palace Master of Heaven Palace o hindi. Sa ilalim ng mapagbantay ng mga mata ng iba, sumagot si Duncan, ang Divine Ability na nakuha ko ay tinatawag na Rock Heaven Wall. Rock Heaven Wall. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa kanyang bibig, ang grupong Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion ay nagulat. Maging si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, na naka-cross-legged sa malayo ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Duncan. Tumalon ang puso ni Duncan nang mapansin niya ang titig ni Agustin sa kanya. Ramdam niya ang pagbigat ng pressure. Sa mga medium-grade na Divine Abilities, ang Rock Heaven Wall ay isa ng pinakamataas na rating. Ang swerte mo na makuha mo ang Rock Heaven Wall, at umaasa ako na magagawa mong makapasok sa Divine Saint Stage at matagumpay na mauunawaan at makabisado ang Divine Ability na ito sa hinaharap, sinabi ni Prescott kay Xiao na mayroong mga tao sa kalangitan ng mystical na ito. Kakayahan, kakaunti lang sa kanila ang nakalusot sa Divine Saint Stage kaya wala pa kaming nakitang sinumang nakakabisado sa Divine Ability na ito, lalo pa ang pagpapasa nito. Ito ay isang top-rated na Divine Ability sa mga medium-grade na Divine Abilities. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na nagningning ang mga mata ni Duncan.
Hindi sumagi sa isip niya na ang defensive divine ability, ang Rock Heaven Wall, na nakuha niya ay talagang hindi isang ordinaryong medium-grade divine ability. Congratulations, Duncan, kasabay nito, isa-isang bumati sa kanya ang ilang mga disipulo ng Heaven Palace na pinaalis. May inggit, at puot sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Ang sinumang alagad ng Mystical Sky Mansion na nakakuha ng medium grade o mas mataas na Divine Ability Relic sa St. Martial Secret Zone at nakabisado ang Divine Ability na nilalaman nito ay maaalagaan ng Mystical Sky Mansion sa hinaharap. Para sa kadahilanang ito, ang bawat disipulo ng Mystical Sky Mansion na pumasok sa St. Martial Secret Zone ay sasabog ng lakas upang makakuha ng Divine Ability Relic. Bagamat may ilang mga tao na kabisado na ang Divine Ability bago si Duncan, ang Divine Abilities na kanilang naisolo ay pawang mababa ang grade na Divine Abilities. Binabati kita, Duncan. Sa sandaling ito, ngumiti din si Lewis, ang Palace Master of Heaven Palace, habang nakatingin kay Duncan. Ang alagad ng Heaven Palace na ito na hindi niya gaanong pinapansin ay mukhang promising na ngayon. Salamat, Lord Palace Master. Si Duncan ay nabigla sa mga papuri at kaluwalhatian. Nang tumingin sa kanya ang mga alagad mula sa iba pang tatlong palasyo, makikita sa kanilang mga mata ang paninibugho, inggit, at puot. Ang mga ekspresyon ni Delmar, ang kanyang anak, at ang iba pang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan ay bahagyang naging seryoso rin. Sa kanilang opinyon, iyon ang dapat ay ang Divine Ability ng Dalton Clan. Alvin. Sa sandaling ito, maging si Delmar o si Geoff, ang pagkamuhi nila kay Alvin sa kanilang mga puso ay lalong lumalim. Rock Heaven Wall. Kung hindi ako nagkakamali, nakapasok na kayo ni Alvin sa Six Walls Palace. Tumingin si Lewis kay Duncan, at pagkatapos niyang sabihin ito, muli siyang nagtanong, sabi mo ibinigay mo ang iba pang Divine Ability Relic kay Alvin. Ano ang mga katangian ng lokasyon kung saan makikita ang Divine Ability Relic? Maliwanag na gustong malaman ni Lewis kung anong uri ng Divine Ability ang makukuha ni Alvin. Pagkatapos naming makapasok sa lokasyon ng Divine Ability Relic, ang unang lumitaw ay isang swamp area. May 4 na pangit at kasuklam-suklam na mabangis na hayop na lumitaw sa unang pagsubok. Sinadya pa ni Duncan ang hitsura ng mga mabangis na hayop. Nang ilarawan ni Duncan ang hitsura ng 4 na mabangis na hayop, pinaikit ni Lewis ang kanyang mga mata habang si Prescott ay napabulalas pa ng malakas, winged fiery beast. May pakpak na maapoy na hayop. Si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, na orihinal na naka-cross-legged sa malapit ay agad na tumayo nang marinig niya ang paglalarawan ni Duncan. 1780. Si Lewis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay tumitig kay Duncan na may nagbabagang tingin habang humihingi pa siya ng kumpirmasyon, sigurado ka ba na ang lokasyon ng Divine Ability Relic ay isang swamp area? Hindi lang iyon ngunit sigurado ka bang hindi mo pinalaki ang hitsura ng 4 na mabangis na hayop? Sa sandaling ito, napansin din ni Duncan na hindi tama ang kapaligiran. Bagamat iyon ang nangyari, tumango pa rin siya bilang kumpirmasyon sa mga tanong ni Lewis. Sigurado akong tama ang sinabi ko. Higit pa rito, pumasok ako sa lugar na iyon kasama si Brother Zing para mapatunayan niyang totoo ang sinabi ko. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Duncan kay Qin Zing, ang disipulo ng Earth Palace. Sa katunayan, ang dalawang Divine Ability Relics na alam niya ay parehong natuklasan ni Qin Zing kaya nagpunta siya sa lokasyon ng dalawang Divine Ability Relics kasama si Duncan noon. Hanggang sa natigil sila sa unang pagsubok ay nagpasya silang tumakas at maghanap ng ibang taong makakasama nila. Sino ang nakakaalam na makakaharap nila ang 3 alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na sinubukang samantalahin sila? Para mapatay ang manok para takutin ang unggoy, pinatay pa nilang 3 ang clone ni Qin Zing. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Duncan sa kanyang bibig, ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay sabay-sabay na lumipat ang kanilang atensyon kay Qin Zing, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pressure. Si Qin Zing ay hindi nang ahas na manligaw at mabilis na tumango bilang pagkumpirma. Tama si Duncan. Ito talaga ang lugar na iyon. Matapos nilang matanggap ang kumpirmasyon, umiling ang grupo ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang si Agustin.
Si Delmar, na isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion, ay may maningning na tingin sa kanyang mga mata na para bang natutuwa siya sa kasawian ng ibang tao. Napansin kaagad ni Duncan ang kakaibang kapaligiran at hindi inaiwasang magtanong kay Lewis, Lord Palace Master, may problema ba? Walang mali. Umiling si Lewis. Sa kasaysayan ng ating Mystical Sky Mansion, maraming tao ang nakahanap sa kinaroroonan ng Divine Ability Relic na iyong binanggit, ngunit walang sino man ang nakapasa sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Hindi lamang iyon, ngunit napakakaunting tao din ang nakatakas mula sa mga pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Ano? Nang marinig ang kanyang mga salita, maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang nagulat. Natulala sina Duncan at Jinxing. Nagkatinginan sila at kitang-kita sa mga mata ng isa't isa ang hindi paniniwala. Sinubukan nilang ipasa ang unang pagsubok sa banal na kakayahang iyon, at hindi ito kasing hirap gaya ng inilarawan nila. Lord Palace Master, nakapasok na kami ni Brother Zing sa lokasyon ng Divine Ability Relic na iyon dati. Ang unang pagsubok ay mayroon lamang 4 na mabangis na hayop sa tuktok ng Pristine Saint Stage. Ang kahirapan ay katumbas ng unang pagsubok ng Sixfold Palace. Hindi ito napakahirap hanggang sa punto na walang sino man sa kasaysayan ng ating Mystical Sky Mansion ang nagtagumpay na makapasa nito, tama ba? Hindi maiwasang magtanong ni Duncan. Tumango rin si Jinxing sa kanyang ulo. Dahil nandoon siya, sumang-ayon siya sa sinabi ni Duncan. Ang 4 na mabangis na hayop na nakatagpo mo ay hindi ang unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Ang unang pagsubok ng Divine Ability Relic ay magsisimula lang talaga pagkatapos mapatay ang 4 na mabangis na hayop. Umiling si Lewis at nagpaliwanag, pagkatapos patayin ang 4 na halimaw na iyon, libu-libong mabangis na hayop na kapareho ng 4 na mabangis na hayop ang lilito sa paligid ng latian. Iyan ay isang napakalaking angka ng mabangis na hayop. Mayroong higit sa 10 sa kanila na nasa Refined Saint Stage at higit pa. Ang kanilang hari ay halos naabot ang lakas ng Saint It, sa partikular, sa Street It Peak. Ang Refined Saint Stage lang. Stage Powerhouse o mas mataas pa. Sa kasaysayan ng aming Mystical Sky Mansion, mayroong isang maliit na team ng isang Dao Cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage, isang Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator, at 3 Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator na sinubukang makapasok sa lokasyon ng Divine Ability na iyon, ngunit sa wakas ay nawala na ang mga iyon mga halimaw sa kanila, sila ay nakapatay lamang ng ilang daan sa kanila bago sila napatay. Natapos itong sabihin ni Lewis sa isang hininga. Hingal. 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 Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Lewis sa kanyang bibig, ang grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena ay sunod-sunod na napabuntong hininga. Aking mahal na Panginoon. Anong uri ng Divine Ability Relic iyan? Ang unang pagsubok lamang ay katawa-tawang mahirap. Nakakatakot. Bagaman makapangyarihan si Alvin, nasa tuktok lang siya ng Refined Saint Stage. Malamang na mamatay siya kapag nakapasok siya sa lugar na iyon. Sa lakas ni Alvin, marahil, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng ordinaryong high-grade Divine Ability Relics. Gayunpaman, maliwanag na ang mataas na grade na Divine Ability Relic na ito ay hindi niya kayang harapin. Gaano kakilakilabot ang Divine Ability na nakapaloob sa high-grade na Divine Ability Relic na ito? Nakakagulat na kapag iniisip lang iyon. Tiyak na ang banal na kakayahang nakapaloob sa Divine Ability Relic na iyon ay dapat na pambihira. Magkagayunman, walang sino man ang makakakuha nito kahit gaano pa ito kahanga-hanga. Tama. Masyadong mahirap. Matapos bumalik sa katinoan ng grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion, nag-usap sila sa kanilang mga sarili. Walang sino man sa kanila ang nag-akala na si Alvin ay makakapasa sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Geoff. Isang nakakalokong ngiti ang nagsabi ng kanyang kasiyahan sa kasawian ni Alvin. Ang 4 na mabangis na hayop na iyon ay ang panimula sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Nang marinig ang mga salita ni Lewis, hindi napigilan ni Duncan na mapabuntong hininga bago makipagpalitan ng tingin kay Jinxing. Nakita nilang dalawa ang gulat at pagtataka sa mga mata ng isa't isa.
Kahit sa pinakamaligaw nilang panaginip ay hindi nila akalain na ang Divine Ability Relic na inaakala nilang isang medium-grade relic ay magiging isang nakakatakot na high-grade Divine Ability Relic. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na nasa panganib si Senior Brother Alvin? Sa sandaling naisip ni Duncan si Alvin, na puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung alam lang niya kung gaano kadelikado ang Divine Ability Relic na iyon, hindi niya sana siya dinala doon. Kung tutuusin, si Alvin ang kanyang tagapagligtas ng buhay, at hindi siya ang tipo na walang utang na loob at iiwan ang kanyang benefactor sa kaguluhan. Tumingin si Lewis kay Duncan at same time na nagtanong, kailan pumasok si Alvin sa lokasyon ng Divine Ability Relic. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, ang lokasyon ng Divine Ability Relic ang numero 1 ipinagbabawal na lugar sa St. Martial Secret Zone. Sapat na ang pangalan nito para manginig ang mga tao. Si Alvin na pinakanamumukod tanging disipulo sa mga nakababatang henerasyon sa kanilang Heaven Palace at ang buong Mystical Sky Mansion, sa kabilang banda, ay talagang hindi namamalayan na nakapasok sa lugar na iyon. Paanong hindi siya mag-aalala? Sa katunayan, ang mga benepisyong inani ni Alvin sa St. Martial Secret Zone ay napakahalaga sa Mystical Sky Mansion. Sa kanyang likas na talento, tiyak na makakalusot siya sa Divine Saint Stage kung hindi siya biglang mamatay. Higit pa rito, mas malaki rin ang posibilidad na maunawaan at mamaster niya ang Divine Ability na nakuha niya mula sa St. Martial Secret Zone kaysa sa ibang tao. Dahil dito, hindi siya umaasa na mapaalis si Alvin ng ganoon kabilis. Mga 10 araw na ang nakalipas, sagot ni Duncan pagkatapos ng sandaling katahimikan. 10 araw ang nakalipas. Nang marinig ang mga salita ni Duncan, si Gory na tahimik na nakatayo sa gilid ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Nakapasok na siya sa lokasyon ng Divine Ability Relic na iyon 10 araw na ang nakakaraan, ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Sa tingin ko ay ginawang kapalaran ni Senior Brother Alvin ang kamalasan. Ang palagay ni Gory ay ang iniisip din ng karamihan. Mukhang inalis ni Alvin ang kanyang sarili sa gulo. Tama. Hindi pa siya nakikout makalipas ang 10 araw, dapat tumakas siya at iniwan mag-isa ang Divine Ability Relic na iyon. Bagaman maganda ang Divine Ability sa loob ng Divine Ability Relic, imposible pa rin itong makuha ni Alvin gamit ang kanyang lakas. Maraming mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang nag-usap sa kanilang mga sarili. Naramdaman nilang nakaligtas si Alvin sa pag-atake mula sa grupo ng mga mababanges na hayop at iniwan ang Divine Ability Relic na iyon. Dati, magulo ang isip ni Duncan dahil sa sobrang pag-aalala. Ngayong kumalma na siya, nakahinga na rin siya ng maluwag. 10 araw na ang nakalipas mula noon, at hindi pa lumalabas si Senior Brother Alvin. Dapat ay umalis na siya sa kinaroroonan ng Divine Ability Relic na iyon. Sana hindi niya isipin na gusto ko siyang saktan. Ngumiti ng pilit si Duncan nang marating niya ang dulo ng kanyang iniisip. 10 araw na ang nakalipas, at hindi pa siya pinalayas. Malungkot ang ekspresyon ni Delmar. Malinaw na si Alvin ay tumakas ng buhay sa lokasyon ng sombrero ng Divine Ability Relic dahil hindi pa siya naalis kahit na pumasok siya sa lugar na iyon 10 araw na ang nakalipas. Sa sandaling ito, natigil din ang nakakasilaw na ngiti sa mukha ni Geoff. Mula sa simula hanggang sa katapusan, walang sinuman, kabilang si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ang nakadama na si Alvin ay makakapasa sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon, lalo pa ang pagkuha ng Divine Ability sa loob nito. Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, ang lokasyon ng Divine Ability Relic na pinasok ni Alvin ay ang numero 1 ipinagbabawal na lugar sa St. Martial Secret Zone. Hindi lang iyon, ngunit ang Divine Ability na nilalaman nito ay malawak ding kinilala ng mga dating nakatatanda sa Mystical Sky Mansion bilang numero 1 Divine Ability sa iba't ibang Divine Abilities sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Ang swerte talaga ni Alvin. Kung iisipin na pumasok talaga siya sa lokasyon ng numero 1 Divine Ability Relic sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, kung ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng Refined Saint Stage, imposible para sa kanya na makapasa sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon.
Kahit na si Kumi ay mula sa Azure Cloud Mansion, narinig niya ang tungkol sa numero 1 divine ability sa loob ng Saint Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Walang mga divine ability relics sa Saint Martial Secret Zone ng kanilang Azure Cloud Mansion na maaaring makipagkumpetensya sa divine ability relic na iyon sa Saint Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Naturally, kung ito man ay ang Azure Cloud Mansion o ang Mountain Shade Black Market, wala ni isa sa kanila ang naghangad sa pambihirang divine ability relic na iyon sa Saint Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Ito ay dahil alam nilang imposible para sa sinuman sa lower province ng Dao Martial Saintland na makuha ang divine ability sa loob ng divine ability relic na iyon. Natural, hindi alam ni Alvin ang nangyayari sa labas. Hindi niya alam na ang lokasyon ng divine ability relic na pinasok niya ay kilala bilang number 1 forbidden area na kinaroroonan ng number 1 divine ability sa Saint Martial Secret Zone sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion. Ang divine ability na ito ay ang bangungot din ng nakababatang henerasyon sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion. Walang sino man ang nakapasa sa unang pagsubok ng divine ability relic na ito, lalo pa ang pagkuha ng divine ability. Hindi alam ni Alvin kung ano ang nangyayari sa labas, at ang mga tao sa labas ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi nila alam na nalampasan na ni Alvin ang una at ikalawang pagsubok ng nakakatakot na divine ability relic na iyon at matagumpay na nakalabas sa tunnel ng ikalawang pagsubok kung saan magaganap ang ikatlong pagsubok. Boom! 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 Isinaaktibo ni Alvin ang kanyang Colossal Sword Bell at nagawang makayanan ang nakakatakot na puwersang iyon na nagpaulan tulad ng isang talon bago matagumpay na nakarating sa patag na lupa sa kanyang harapan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.